wala ka tata. Saan banda dito ka na mamatayo? Tapos pagpatay ka na, pupuntahan ko ang banugunan nyo at isusunod ka kung patayin nung masasaksyan kasi mauna ka na. Duwa, una kita. Saan banda? Hindi mo kayang lumaban ng patas. Gawin yan ng mamayina eh. Paano mo nagawa yan na? Paano? Tingin maharap pa ka sa'yo ng ganito hindi. Hindi ako nakahanda, Mangal Maria. Una kita. Saan banda? At natatanyang makawala ang makalula. Saspagan kita kaya huwag na natin ang patagala. Bata pala mangang. Una kita. Saan ba na? Alam ko nagmula ang dugo ko saan ka ng mandirigma. Kaya na dumating na tamang panahon sinan ko ang tinahak na landas ng akin lolo. Higit ko'y nakala na magiging komplikado ang lahat dahil sa kwentong ito. Masusubaybayan niya yung kung gano'ng kahirap pumili sa dalawang bagay na malagasaw. Dahaw, ito ay kwento ng paibig at tungkulit. Mga kaibigan, mga mahal ko sa buhay, samahan ninyo ako sa aking kwentong hindi ko kayang kalimutan kahit kailan. Mananatili itong nakaukit sa aking puso, at kahit lumipas pa ang maraming taon, hindi mabubura ang mga alaala ng nakaraan. Kilalaning ako bilang Samuel. Ito ang aking kwento. Ngunit bago tayo magsimula, kung baguhan pa lamang kayo sa channel na ito, mangyaring pindutin muna ang subscribe button. Mag-subscribe na rin sa aming ibang mga channel tulad ng Pamela Lamil at ang Kabanong version 2.0. Kung hindi nabanggit ang pangalan ng channel o hindi ang aking larawan ang nasa profile picture, hindi iyon amin. Huwag itong suportahan at iyon subscribe na kung nakasubscribe na kayo. Nagnanakaw ng aming mga video ang mga iyon. Ang hinihiling ko lamang ay suportahan ang mga channel na nabanggit. Mag-iwan rin ng komento at pindutin ang like button. Malaking tulong iyon sa aming channel at labis ko itong ipagpapasalamat. At ngayon, ituloy na natin. Bihira naman, Mang Etong. Maluwag naman dito. Malaki ang daan. Nasa gilid pa nga kami. Nasagi pa ninyo kami. Paano naman ang mga tindang asin naming nabuhos? Ano ang gagawin doon? Ay naku, hindi ko rin kasalanan iyon. Wala namang nagsabi na pwede kayong tumambay doon. Kung magtitinda kayo, magtayo kayo ng sariling pwesto. Hindi yung ganyan. Wala namang nakalagay na bawal magtinda rito. At saka, kailan pa nakita ang isang kariton na nanatili sa isang lugar lang para sabihing magtayo kami ng pwesto. Naglalako kami at ngayon lang kami napadaan dito. Ano ang gagawin mo sa mga nabuhos? Wala lang iyon. Hindi ko na responsibilidad iyan. Isa pa, umatras ako. Hindi rin naman kayo umiwas. Alam ninyo namang malabo na ang mata ng mga matatanda. Kasalanan ninyo iyan. Aba, wala talaga kayong balak na bayaran ang mga nabuhos. Mukhang magbabayad ba ako? At saka tingnan mo nga, kakalabas ko lang ng aking bakuran. Wala pa akong kinikita. Ano ito? Salamat na lang. Marami kang nabuhos. Muntikan mo pa nga kaming maatrasan. Mang Etong, hindi naman pwedeng sorry na lang. Naghahanap buhay din naman kami kagaya mo. Hindi namin kasalanan na hindi ka tumingin. Impossible rin na hindi mo nalalaman na nandito kami. Baka sinasadya mo pa iyan. Anong sinasadya? Hindi naman ako kagaya ninyo. Masamang ugali. Uy, Mang Etong, alam naming naiinggit ka sa lolo namin ha. Kasi si Lolo Malag ay maraming nagmamahal at gumagalang sa kanya. Pero sa inyo, wala. Siguro kaya kami ang pinagbubuhusan mo ng sama ng loob. Hay, ang kapal ng mukha na magbuhat ng bangko. Marami raw nagmamahal. Sinong niloloko ninyo? Ha? Kaya lang maraming nakakakilala sa lolo ninyo kasi manggagamot siya. Kasi albularyo siya. Iyan nga ang punto. Maraming nagmamahal at nagtitiwala sa kanya dahil marami siyang natutulungan. Hindi kagaya ninyo na purot sismis ang pinapakala. Kalalaki-laking tao. Bayaran na lang ninyo ang mga nabuhos na asin namin. Hindi naman lalampas iyon sa isang malaking halaga. Kahanga-hanga ka naman. Matagal pa ito kapag pinagpatuloy natin. Kahit nakakaunti lang ang mga kaibigan ko, kahit na maliit lang ang nagtatanda sa akin, ang mahalaga ay wala naman akong sakit. Hindi katulad ng lolo ninyo na may sakit na, at hindi natin alam kung kailan. Mag-ingat ka sa mga salita mo ha. Kahit na matanda ka,
haharapin kita. Nakikita ninyo namang malubha na ang sakit ng lolo ninyo, di ba? Nagtataka nga ako Bakit kaya hindi niya kayang gamutin ang kanyang sarili? Magaling daw siyang manggamot. Ano kaya ang nangyari? Tumahimik ka na. Hindi na kami nagugustuhan ng lumalabas sa bibig mo. Ayan, maaksyonan na kita. Kung sa bagay, hindi na rin nakapagtataka dahil nagmumula talaga kayo sa pamilya ng mga taong nakakasakit. Hindi kami nakakasakit. Galing kami sa angkan ng mga mandirigma na lumalaban sa masasamang nilalang. Ngunit nakakasakit din kami ng tao kapag kailangan. Lalo na sa mga katulad mo. Kaya kung hindi ka magbabayad ngayon, pasensyahan na lang tayo. Hindi mo na masisilayan ang paglubog ng araw ngayong hapon. Nang sabihin ko iyon, napansin naming tila natakot si Mang Etong. Napalaki ang mga mata niya at napakapit sa bakal ng kanyang tricycle. Napanlunok ng laway. Akala namin ay magbabayad na siya ngunit nagkamali kami. Ayaw talaga niyang magpatalo. Talagang sobra siyang maingay. Ha? Akala ba ninyo matatakot ako sa ganyan? Hindi ako natatakot sa inyo. Mga batang lalaki lang kayo sa aking paningin. Wala kayong karanasan sa buhay para harapin ako. Bakit hindi natin subukan? Ano? Ako muna. Pagkatapos, kapag napabagsak mo ako, si Samuel naman para malaman natin kung gaano kalayo ang lakas mo. Pabata ka ng pabata sa pag-iisip. Kapag napabagsak mo kami, hindi ka na namin sisingilin sa mga nabuhos na asin. Ngunit kapag ikaw ang bumagsak, magbabayad ka agad ngayon. Ano? Papalag ba ako? Ako? Sabaw. Haharapin ko kayong dalawa ng sabay. Iako na lang. Minsan lang. Ako na lang ha. Mayabang ka talaga. Sage, ano? Suntukan tayo. Hubad na ako ng damit at ipinakita ko sa kanya ang katawan ko. Malusog, malakas, may kalamnan, at may malinaw na hugis. Haharapin ko na sana si Mang Etong nang biglang dumating ang isa pa naming pinsan. Si Baro. Siya ang pinakamatanda sa aming tatlo. Nagmamadali siya at hapo na hapo. Binigyan namin siya ng 1 minuto para makahinga bago siya nagsalita. Bakit ka ba nagmamadali? Ano ang problema? Sandali lang, Mang Etong ha. Pahinga muna sandali. Si Lolo. Nasa bahay niya si Lolo, di ba? Si Lolo, wala na. Nang marinig iyon mula kay Barok, agad na mainit ang aking dibdib sa halo ng kaba at kalungkutan. Kahit na inaasahan naman naming mangyayari ito, parang hindi pa rin kami handang tanggapin ang pagkawala niya. Nagmamadali kaming pumunta sa bahay ni Lolo. Nang makarating kami, inabutan na namin ang mga kamag-anak na nag-iyakan at binalot ng kalungkutan ang buong tahanan. Ang matagal na pakikipaglaban ni Lolo sa kanyang sakit sa baga ay natapos na rin. Hindi na namin siya makikita pa kailanman. Mabilis na kumalat ang balita ng kamatayan ni Lolo sa buong baryo. Tulad ng inaasahan, marami ang nagsimpalak. Marami ang nanghinayang dahil wala na ang mahusay na manggagamot sa lugar namin. Maraming gawain ang naiwan si Lolo. Mga gawaing hindi namin alam kung sino na ang magpapatuloy. Lalo na ang kanyang papel bilang isang manunugis. Hindi lang siya nanggagamot. Lumalaban din siya ng mga mapanganib na nilalang tulad ng aswang. 5 araw ang lumipas. Mapayapang nailibing si Lolo. Hanggang sa kanyang huling hantungan, hindi pa rin tumigil ang iyakan at pagdadalamhati. Parang hindi pa rin namin matatanggap na wala na siya. Kahit na matagal na rin naming pinaghandaan ito, nakakamanghang isipin na wala na si Lolo. Noong nakaraang taon lang ay puno pa siya ng lakas. Matapos ang Pasko at Bagong Taon, bigla na lang siyang nagkasakit. Ganoon talaga Si Lolo iyon kasi. Kayang-kaya niyang gamutin ang iba ngunit ang kanyang sarili ay hindi. Nakasaad kasi sa kanilang kasultan na bawal nilang gamutin ang kanilang sarili. Naniniwala sila na kapag ginawa iyon nila, manghihina sila bilang albularyo. Para bang mababawi sa kanila ang kakayahang makapanggamot. Katawa-tawa naman iyon. Hindi naman masamang alagaan ang sarili, dahil paano mo magagamot ang iba kung sarili mo ay hindi mo mapangalagaan? Sino ba ang nagpauso ng paniniwala ng ganoon? Para sa mga tanga, bakit pa natin iyan pag-uusapan? Ang pag-usapan natin ngayon ay ang mga naiwan niyang gawain. Nga, sino ang gagawa ng mga iyon? Meron pa nga siyang pasyenteng hindi pa naalagaan. Gamutin mo na lang kaya, Samuel. Ikaw naman ang may kaalaman sa mga ginagawa ni Lolo. Ako, malayo na iyon sa aking makikialam. Iba pa rin kapag may karanasan at kasanayang magtayo sa likod ng trabahong iyon. Hindi naman ako albularyo. Tagasama lang naman ako ni Lolo. Ang tanong ay sino ang magmamana ng kanyang naiwan na tungkulin? Nagkatinginan kaming tatlo.
Kapwa pumasok sa aming isipan kung gaano kahirap ang ginagawa ng aming lolo, kung gaano kadelikado, kung gaano kabigat na pabigat sa buhay sa tuwing lumalabas siya para tuparin ang kanyang misyon. Maya-maya ay narinig naming paparating si lola namin, si Lola Ada. Mahigpit siya, hindi katulad ni lolo na pwedeng birohin. Si Lola Ada ay seryosong tao. Parang hindi uso sa kanya ang ngumiti at tila hindi siya nagpapahintulot ng anumang kamangmangan. Pumasok siya sa bahay kasama ang ilan naming mga tiyo. Napatungo ang tingin niya kay Barok. Akala namin ay may nagawa na naman si Barok na kasalanan, kaya medyo namangha kami. Ngunit biglang nagsalita si Lola at hindi nagustuhan ng aming pinsan ang kanyang sinabi. Ihanda mo na ang sarili, Mamarok. Bukas ay sisimulan mo ng basahin ang mga aklat ni Malag. Kailangan mong pag-aralan ang nilalaman ng mga ito upang magkaroon ka ng kakayahang pangalagaan ang pamilya natin sa oras ng kagipitan at panganib. Sandali lang. Ano po ang sinasabi ninyo? Bakit kailangan kong gawin iyon? Sa lahat ng apo, ikaw ang panganay na lalaki at nakasaad sa kasulatan ng ating angkan na ang panganay na apo ang siyang tatahak sa landas ng ating sugo. Kaya ikaw, Barok, ikaw ang papalit sa lolo. Ha? Hindi pwede. Ayoko niyan. Wala akong alam doon. Kahit ang pagbabasa ng ritual ay hindi ko alam. At saka, ibang landas ang nais kong tahakin. Iyon ay hindi pwede. Hindi ka pwedeng tumalikod sa tawag ng tungkulin, Barok. Kung hindi mo na itatanong noon ay ayaw din ni Malag sa tungkuling iniatang sa kanya ng mga nakatataas sa ating lahat. Ngunit siya iyon. Hindi ako. Magkaiba kami. Hayaan mong matapos muna magsalita si Lola bago ka sumagot. Hindi tama iyon. Sobrang mali. Bakit ninyo ako ilalagay sa ganitong posisyon? Hindi ko naman iyon gusto. Hindi mo naunawaan, Barok. Walang ibang makakapalit sa iyong lolo, kundi ikaw lamang. Lahat ng iyong mga pinsan na mas matanda sa iyo ay babae. At alam mo naman na sa ating kultura, ang lalaki ang pinakamapagkakatiwalaan sa maraming bagay. Iyan ang problema sa kulturang ito. Mababa ang tingin sa babae, tapos kayo ang nagdedesisyon sa kinabukasan ng iba batay sa kasarian. Hindi na ako nagugustuhan ng paraan ng iyong pagsasalita. Barok, wala ka ng respeto. Pasensya na kung mukhang walang galang ang dating ko. Ngunit talagang hindi ko matanggap ang sinasabi ninyo. Ayoko ng buhay na pinasok ni Lolo. Ayokong mabuhay ng laging may takot at pangamba na baka isang gabi ay bigla akong salakain ng mga aswang. Ayokong mamuhay na laging inaalala ko ang mga banta ng iba gayong marami rin akong sariling mga pinagdadaanan. Lola, nagpapahingi po ng kaunting pagkakataon na magsalita. Sumasang-ayon po ako kay Barok. Naiintindihan po namin na nasa peligro ang buong pamilya natin. Ngunit sana naiintindihan din ninyo na kapag pinilit ninyo ang isang tao na gawin ang ayaw niya, magiging masamang halimbawa ang resulta. Magiging sapilitan. Walang puso, walang pagmamahal sa ginagawa, walang kusang loob, dahil wala rin doon ang tunay na kasiyahan. Hindi na ito usapin ng kung ano ang magpapasaya sa inyo, dahil wala ng kasiyahan kung nagsasalungatan kayo sa mga kapamilya ninyo. Wala na ba talagang ibang paraan? Kasi sa gagawin ninyo, parang nananakaw ninyo kay Barok ang kanyang sariling kinabukasan. Ano ang sinabi mo? May ibang pangarap si Barok. At hindi ba kasama sa pangarap niya na ligtas ang buong angkan natin? Kasama iyon. Tama na. Kahit ano pa ang gawin ninyo, hindi na magbabago ang aking desisyon. Mas mabuting baguhin ninyo na ang inyong mga patakaran. At sundin ninyo ang halimbawa ni Lolo. Magtiwala sa babae, Lola. Una sa lahat, babae ka rin naman. Hindi ako pumunta rito para malaman kung papayag ka, Barok. Naparito ako para ipaalam sa iyo na ikaw na ang susunod sa yapak ni Malag. Kaya ihanda mo na ang sarili mo. Sa ayaw mo man o sa gusto mo. Ikaw na ang magiging bagong sugo. Magsasalita pa sana ako nang biglang lumabas na si Lola Ada ng pintuan. Napahilamos na lang sa mukha si Barok. Paulit-ulit siyang napamura. Hindi naman namin siya masisisi. Naintindihan namin ang nararamdaman niya. Kahit na ako rin, kung pipilitin ako sa isang bagay na hindi ko gusto, ganoon din malamang ang magiging reaksyon ko. Natapos ang usapan at nagpasama na lang ako kay Benji para ipagpatuloy ang paglalako ng aking mga asin. Si Barok naman ay nagpasyang umuwi muna sa kanilang tahanan. Kawawa talaga si Barok. Sa tingin ko, kahit ayaw niya, wala na talaga siyang magagawa. Kilala naman natin siya . Pagdating sa pamilya, unti-unting lumalambot ang kanyang puso. Iyan nga rin ang kinatatakutan ko. Medyo malakas ang loob niya kanina, ngunit sa bandang huli,
parang nagbago na rin ang kanyang isipan. Naawa ako sa kanya. Hindi dahil alam kong mahihirapan siya. Naawa ako kasi gusto niyang maging seaman, ngunit mukhang sa pagiging albularyo na lang siya matatapos. Nakakapagod talaga ang sistema ng ating angkan. Mabuti na lang at hindi tayo naging panganay. Pero ikaw, Samuel, kung tatanungin mo ako, ikaw ang mas bagay na sumunod sa yapak ni Lolo. Marami ka nang nalalaman sa kanyang mga ginagawa. At mayroon ka na ring kaalaman pagdating sa mga aswang. Narinig mo naman ang sinabi ni Lola. Lalaking panganay ang kailangan. Lalaki nga ako pero hindi ako panganay. Bukod pa rito, parang hindi ko rin kakayanin kaya ayaw ko rin. Pero nasa peligro ang ating pamilya ngayon. Hindi pa nila naubos ang mga aswang. Napakakulit ng mga aswang na iyon. Hindi maubos-ubos. Parang habang tumatagal, dumadami pa sila. Ay nako, si Lolo talaga. Dapat na lang siguro ay nanatili muna siyang malakas. Matanda na rin naman siya at napakarami na niyang nagawa para sa ating angkan. Kaya kung nagpahinga man siya, karapat-dapat lang iyon. Ang isipin na lang natin ngayon ay kung ano ang dapat nating gawin sakaling magsimulang kumilos ang mga aswang. Maglako na lang tayo. Ikaw, bakit naglalako ka pa rin ng asin? May mas magandang trabaho naman na naghihintay sa iyo. Kumikita naman ang aming tindahan ng itlog kaya ayos lang naman iyon. Bukod pa riyan, ang pagtitinda ng asin ang naging simbolo ng aking alaala kay mama nang siya ay nabubuhay pa. Tulungan mo na lang akong sumigaw para mas maraming bumili. Oh, asin. Asin na po dyan. Asin. Masarap ang pagkakaalat. Kapag natikman ninyo ito, malilimutan ninyo ang lahat ng inyong mga alalahanin. Asin. Asin na po dyan. Uy, maingay ka talaga. Nang tanghaling iyon, marami-rami ang bumili ng asin sa akin. Madalas nang maubos ang aking asin kapag dumadaan kami sa mga palengke at karinderya. Mga bandang 4:00 na ng hapon nang magpasya kaming makauwi na. Bago ko naisipan na pumunta sa aming bahay, naisip naming dumaan muna sa tahanan ng aming lolo. Gusto naming malaman kung ano na ang naging desisyon ni Barok. Nang sumisilip kami sa loob, nakita naming kinakausap siya ulit ni Lola. Parang maayos na ang kanilang pag-uusap, kaya tiningnan naming nakakaintindihan na sila. Ngunit may bakas pa rin ng kalungkutan sa mukha ni Barok. Ramdam namin na napipilitan pa rin siya. Ngunit dahil mahal niya ang ating pamilya, tinanggap na lang niya ang kapalaran na naghihintay sa kanya. Makalipas ang ilang araw, nagsimula na sa pagsasanay si Barok. Nabalitaan namin na ilang beses niyang nakasagutan ang ilan naming mga tiyo dahil nahihirapan siyang kabisahin ang mga bagay-bagay. Hindi naman siya tanga si Barok. Siya lang talaga ang uri ng taong kapag hindi siya masaya sa kanyang ginagawa, hindi rin siya nagagana. Abala talaga si Tio Marlon. Oh, kung sisigawan ba naman niya ako ng ganoon, akala niya pinapalamon niya ako. Dapat pa nga niyang pasalamatan ako na tinanggap ko ang napakasakit na tungkuling ito. Naku, parang hindi ka sanay kay Tio Marlon. Alam mo namang ganoon talaga ang ugali niya. Malas mo lang dahil siya ang kasama mo sa pagsasanay. Bakit mo naman kasi tinanggap? Alam mo namang hindi mo naman gusto iyon. Kapag hindi ko tinanggap, ako ang lalabas na masama dahil hahayaan ko lang na maubos tayo ng mga aswang. Pumayag ka pala dahil sa iyong konsyensya at hindi dahil sa tunay na pagnanais. Mahirap yan kasi kapag ganoon, hinding-hindi mo maintindihan ang dating ginagawa ni Lolo. Magdudulot lang iyon ng problema sa iyo. Ano pa ang magagawa ko? Ako lang naman ang akma sa posisyong ito. Mabuti pa sana kung mas matanda ka sa akin. Sana ikaw na lang. Ikaw naman ang may kaalaman sa mga ganitong bagay. O sige, tama na iyan. Baka magkainitan pa kayo. Mas mabuti pang samahan na lang ninyo ako. Inutusan ako ni Lola na kumuha ng panggatong sa gubat. Magagabihan na. Bukas na lang. Baka matuklaw pa tayo ng ahas sa gubat. Mamaya kakailanganin na ang mga panggatong iyon. May ilalagak na baboy mamaya. Selebrasyon iyan para sa pagtanggap mo ng tungkulin. O sige, tara na nga. Pambihira naman. Hindi na kami nagsayang ng oras dahil ayaw naming abutin ng kadiliman sa loob ng gubat. Mabilis ang aming mga hakbang patungo roon. Ngunit nang madaanan namin ang lumang bahay sa dulo ng aming lugar, napahinto kami sandali. Sayang naman ang bahay na iyon. Maganda at malaki pa, parang isang mansyon. Samuel, hindi ba doon nakatira yung batang babaeng kalaro mo dati? Ano nga ba ang pangalan niya? Si Tala. Tala ang natatandaan kong sinabi niya sa akin. Ano kaya ang nangyari? Bakit biglang umalis ang pamilya niya? Hindi ko rin alam.
Wala siyang sinabi kahit noong nagkita kami sa bayan noong nakaraang taon. Kahit nang muling makilala namin ang isa't isa, wala siyang ibinigay na dahilan kung bakit bigla siyang umalis. Buti naman at nakita pa rin kayo muli. Ngunit mukhang iba ang epekto niya sa iyo, pinsan. Hindi ko alam. Siguro dahil lang may mga katanungan ako para sa kanya na hanggang ngayon ay hindi pa rin nasasagot. Hindi na kayo nagkita ulit? Iyon na ang huli naming pagkikita. 1 taon na ang nakalipas pero hindi na ito nasundan. Kawawa ka naman. Para kang nangungulila. Tara na nga. Pumasok na tayo sa gubat para makabalik agad tayo. Inilayo ko muna ang aking isipan doon at nagsimula na kaming mangolekta ng mga tuyong sanga. Napuno namin ang bawat sako na aming dala. Mga 6:00 na ay nagpasya na kaming makauwi. Medyo napalayo na rin kasi kami at nakarating na kami sa hangganan ng 2 bundok. Naku, nabutan na tayo ng gabi. Kay Benji kasi na puro kwento. Nalibang tuloy tayo. Aminin mo, nagustuhan mo rin naman ang kwento ng bulag at pipi. Mas gusto ko pa ang kwento ng yabangan ng mga lolo. Nagtatawanan kami noon nang biglang napatigil ang aming mga hakbang. Natahimik kami sa narinig namin. May angil ng isang hayop. Malakas at mabangis ang tunog. Sapat upang magdulot ng kaba sa aming mga dibdib. Ngunit dahil nagmumula kami sa lipi ng mga matatapang, hindi kami natakot. Sa halip, hinahanap pa namin kung saan nagmumula ang narinig naming angil. Inihanda na namin ang aming mga itak. Nang tumingin si Barok sa kapaligiran, natanaw namin ang isang itim na aso. Matangkad, halos umabot sa aming biwang. Aso. Teka, aswang yata iyan. Aswang nga. Isang uri ng aswang. Mapanganib pa iyan. Anong gagawin natin? Papatayin malamang. Huwag, baka marami pa siyang kasama. Baka patibong lang iyan. Sa bagay, may punto si Barok. Sinunod namin ang kanyang sabi at nanahimik muna kami sa aming pinagtataguan. Maya-maya ay nakita naming umalis ang hinihinalang aswang. Nakahinga kami ng maluwag. Akala namin ay mapapalaban na kami. Naglakad na kami paalis at nagpasyang huwag nang hanapin pa ang aso. Ngunit habang tinatahak namin ang daan, biglang may dumamba na aso kay Barok. Paglingon namin, siya nga ang aso na hinihinalang aswang. Muntikan ng masakmal si Barok. Mabuti na lang at alerto ako. Agad akong tumakbo palapit sa kanya. Tinaga ko ang aso sa likod. Sasalakain din sana ako ngunit ginamit ko ang itinuro sa akin ni Lolo noon. Umikot ako at malakas na hinagupit iyon. Tinamaan ang aso sa lig ngunit nagawa pa rin nitong tumakas. Lintik iyon. Habulin natin, bilis. Huwag na. Mamamatay rin naman iyon. Hindi natin alam kung may kapwa pa siya rito. Ano? Ayos ka lang ba? Ayos lang naman ako. Mas mahusay ka pa nga sa akin. Hindi. Nagamit ko lang ang natutunan ko mula kay Lolo. Dapat talaga ikaw na lang ang mas matanda kay Barok. Kunin na ninyo ang mga sako ninyo. Kailangan na nating umalis dito. Tara. Natataranta naming pinagdadampot ang mga sako ng panggatong. Nakaalis naman kami mula sa kagubatan ng ligtas. Nang makarating kami sa bahay ni Lola Ada, agad naming ibinigay ang mga tuyong kahoy. Wala kaming binanggit tungkol sa nangyari. Naisip namin na kung malalaman ni Lola na nakipaglaban kami sa isang aswang, baka mas lalo niyang madaliin si Barok sa kanyang pagsasanay at baka magdulot pa ito ng kaguluhan sa aming pamilya. Bumalik kayo mamayang 10:00. Darating ang mga ibang albularyo mula sa iba't ibang baryo. Kailangan kanilang makilala, Barok, kaya ayusin mo ang iyong sarili. Kumilos ng naayon sa iyong posisyon. Ayaw ko ng salaula at walang formalidad sa hitsura. Naiintindihan mo ba? Opo, naiintindihan ko. Hindi naman ako bata na hindi nakakaintindi. May sinasabi ka? Wala naman. Wala po. Sabi ko maghahanda na ako. Kayong dalawa rin, ihanda rin ninyo ang inyong mga sarili. Kayo ang magiging kanan at kaliwang kamay ni Barok. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Dahil nahihirapan si Barok sa kanyang ginagawa, naisipan kong isama na kayo sa mga misyon na kanyang gagawin. Para kahit papaano ay magkaroon siya ng dahilan para mas masigasig. Kayo ang tutulong sa kanya sa maraming bagay, lalo na sa paggawa ng desisyon sa mga mahirap na sitwasyon. Sandali lang, paano naman ang paglalako ko ng asin at ang aming tindahan ng itlog sa bayan? Ang tindahan mo ng itlog ay may nagbabantay naman. Hindi ka kailangang naroon sa lahat ng oras. At ang paglalako mo ng asin, kailangan mong itigil iyon para sa misyon na inyong gagawin. Naku naman, pati ba naman iyon? Alam nyo naman na ang pagtitinda ng asin ang natitirang alaala ko kay Mama.
wala na ang iyong mama at kailangan mo ng sumulong. Hindi na ito usapan ng pag-alaga ng mga alaala na mapapalitan naman. Kayong dalawa, sasamahan ninyo si Barok sa ayaw man o sa gusto ninyo. Kailangan ninyong sumunod dahil kung hindi, malalagay sa alanganin ang buhay ng buong pamilya natin. Signa, umalis na kayo. Bumalik na lang kayo mamaya. Paglabas namin ng bakuran ni Lola Ada, hindi ko mapigilang mapamura. Labis na labis ang aking inis. Mas naunawaan ko patuloy ang nararamdaman ni Barok. Ganoon pala ang pakiramdam na itinutulak ka sa isang lugar na hindi mo talaga gusto. Ibig kong sabihin, hindi naman sa ayaw ko. Sadyang hindi lang ito ang tamang sandali para sa ganyang bagay. Hindi ako handa. Kahit sabihin pang magiging kaliwa o kanang kamay lang ako, iba pa rin ang responsibilidad na dala nyon. Ano? Ayaw mo ba? Magkakasama naman tayo. Bukod pa riyan, malaki ang maitutulong mo sa akin dahil mas marami kang nalalaman. Ikaw kasi ang madalas nakasama ni Lolo noon. Hindi naman sa ayaw ko. Ang ayaw ko lang sa sinabi ni Lola ay ang pagtigil sa pagtitinda ko ng asin. Alam naman niya na mahalaga iyon sa akin. Kung iyon lang naman ang problema mo, maaari nating isama iyon sa ating misyon. Nga, gagamitin natin ang paglalako mo ng asin para mahuli ang mga aswang. Pwede iyon. Pwedeng-pwede. Signa, pumayag ka na kasi, Samuel, para magkakasama pa rin tayo. Tingnan mo, medyo nasasabik na akong matuto sa lahat ng nalalaman mo. Ikaw na lang ang magturo sa akin. Huwag na si Tio Marlon. Mabaho ang hininga niyon. Ano, talo? Tumango ako sa sinabi nilang mga pinsan. Kahit papaano, nakaramdam pa rin ako ng kaunting kagalakan dahil nakapag-isip sila ng paraan para hindi maabandonahin ang aking pagtitinda ng asin. Mabilis na lumipas ang mga oras. Sumapit na ang 10:00 ng gabi. Pumunta kami sa bahay ni Lola Ada at nang dumating kami roon, naroroon na rin ang mga albularyong kaalyado ni Lolo Malag. Agad nilang kinausap si Barok. Sandali siyang nahiwalay sa amin habang kami ni Benji ay nanatili sa gilid. Kumakain-kain lang. Ano? 8 baryo ng aswang. Seryoso ba ang sinasabi ninyo? Napatingin kami kay Barok dahil napakalakas ng kanyang pagkakasabi iyon. Kitang-kita ang gulat sa kanyang mukha. Kahit ako ay nabahala. Naisip ko kasi na kung ang mga aswang ay nakakalat sa 8 baryo ng aming probinsya, isa lang ang ibig sabihin yon. Mahihirapan kaming talunin sila. Bakit ikaw ang nagtataka? Hindi ba sinabi sa iyo ni Ada na maraming aswang sa probinsyang ito? Marami sila at marami ang kanilang mga lungga. Lahat ng iyon ay dapat na ninyong buksain at tugisin. Kung pababayaan ninyo sila, kahit kami na mga albularyo ay maaring mamatay. Totoo ba iyan? Nasuri na ba ninyo iyon? 8 baryo ng mga aswang. Ayusin mo ang iyong pananalita. Ang nasa harapan mo ay ang pinuno ng konseho ng mga albularyo. Totoo nga ba iyon? Totoo ang kanyang sinasabi. Tunay na may 8 baryo na ang mga aswang. Magkakalayo ngunit halos lahat ay puno na ng mga naninirahan na aswang. At ang mga baryong iyon ang inyong asikasuhin. Unti-unti ninyong bubuwagin ang 8 baryong iyon. At sa tingin ninyo magagawa namin iyon? Hindi lang ikaw ang lalaban sa mga iyon. Si Emarin ay magpapadala rin ng mga kasama ninyo. At ang ating angkan ay ganoon din ngunit ikaw, naroon ka para pamunuan ang puwersang inyong mabubuo. Kaya kailangan mong matutunan ang lahat ng bagay na dapat mong malaman. Hindi ito bayro. 8 baryo. Puksen. Paano kung sabay-sabay silang lumusob dito? Sa tingin ninyo kakayanin natin sila? Hindi nakapagsalita si Lola Ada. Namangha siya sa tanong na iyon ni Barok. Kahit ako ay napaisip. Dahil kung gayon kalaki ang puwersa ng mga aswang, malamang na maaring mangyari ang kinatatakutan ni Barok. Hindi malabong biglain na lang kami ng mga aswang isang araw. Kung lulusob sila, dapat pa noon pa nila ginawa ng unang araw ng pagkawala ng inyong lolo. Kaya ikaw, Barok, kailangan mong matutunan kung paano gagamitin ang espada. Iyon ang natatanging sandata na makakatulong sa ating lahat. Hindi tayo dapat maging panatag habang wala silang ginagawa sa unang linggo na wala si Lolo. Baka may mas malaking binabalak sila. Naiintindihan ko si Barok. Nag-alala rin ako tungkol sa posibilidad na sabay-sabay na lumusob ang mga aswang. Anong gagawin natin? Mas mabuti siguro kung unahin muna nating pag-isipan ang ating depensa. Sang-ayon ako kay Samuel. Ada, ang mga apo mo ay may likas na talino at husay. Tama iyon. Dapat nating unahin kung paano haharapin ang kanilang pagdating. Mag-usap
Nag-usap-usap kami ng mga tagapayo at aralin ang ating depensa. At habang ginagawa namin iyon, magsanay ka na, Barok. Kasama mo ang iyong kanan at kaliwang kamay, sina Samuel at Benji. Nanahimik na lang si Barok noon, ngunit ramdam namin ang pangamba at takot na nangingibabaw sa kanya. Lumapit ako sa kanya at inakbayan. Matapos ang maikling salo-salo, nagpahinga muna kami sa aking bahay. Mga 12:00 na ng gabi. Ano? Ayos ka lang? Hindi. Kinabahan ako. Mga pinsan, 8 baryo iyon. Tapos hanggang ngayon, hindi ko pa rin magamit ng maayos ang espada ni Lolo. Kapag hawak ko ito, maraming naririnig na kung ano-ano. Kasi ang espadang iyon ni Lolo ay isinumpa. Isinumpa? Teka, hindi ko alam iyon. Hindi ko rin alam. Baka gumagawa-gawa ka na naman ng kwento. Ang sabi sa akin ni Lolo, ang espadang iyon ay tinitirhan ng mga espiritu. Mga kaluluwa na matagal nang narito sa mundo ngunit kahit kailan ay hindi pa nakakatawid papunta sa kabilang buhay. Ang espadang iyon ay may kakayahang mahigop ang mga kaluluwa na pag-alagala. Parang isang portal, isang tahanan kung saan nararamdaman ng mga kaluluwa na sila ay ligtas kapag nasa loob sila ng espada. Ang kakaibang lakas at kapangyarihan na taglay ng espada ay nagmumula sa mga naipong kaluluwa. At habang sila ay nandoon sa loob ng espada, hindi sila mawawala o malalaho malibang matapos na ang kanilang papel sa mundo. Kaya ano ba ang papel nila? Iyon ay hindi ko rin alam. Buntong hininga na lang ang naging sagot ng aking dalawang pinsan. Kinabukasan, sinimulan na rin namin ang pagsasanay. Wala na si Tio Marlon sa aming grupo. Kami na 3 magpinsan ang nag-iisa. Ako na rin ang naging guro ni Barok sa mga bagay na dapat niyang malaman. Hindi lahat ay ituturo ko sa inyo. Kaya kailangan pa rin ninyong magbasa ng mga aklat ni Lolo. Ang ituturo ko sa inyo ngayon ay ang mga bagay lamang na itinuro sa akin ni Lolo noon. Tara na at simulan na natin. Mabilis matuto ang dalawa, lalo na si Barok. Mas madali siyang makasabay kapag kasundo niya ang kanyang mga kasama. Nakatulong talaga na kami ang kasama niya dahil kahit papaano ay nagkakaroon kami ng magandang pag-unlad. Mga bandang hapon, nagpapahinga na kami sa tabi ng ilog. Nakahiga kami sa malaking bato habang nakatingala sa makulimlim na ulap. Kumakalma ang aming mga isipan sa mahinahong agos ng tubig na sinasamahan ng mga humuni ng mga ibon at pag-alog ng mga puno. Nung si Tio Marlon ang nagtuturo sa akin, wala akong maintindihan. Paano? Nakakasabaw kasi ang hininga niya. Kabaho, talagang inis na inis ka talaga sa hininga niya, no? Hindi lang hininga niya, sa ugali niya mismo. Akala mo kung sino ang magaling, sisigawan pa ako. Hayaan mo na iyon. Ang mahalaga ngayon ay may mga natutunan ka sa ginagawa natin ngayong araw. Nagugutom na ako. Kumain muna siguro tayo bago umuwi. Dumaan tayo sa karinderya ni Aling Nena. Miss na rin akong kumain doon. Napabangon kami sa pagkakahiga namin nang marinig namin ang isigaw ng isang lalaki. Dali-dali naming hinanap kung saan nagmumula iyon. Nakasalubong namin ang lalaking natataranta. Ang lalaking iyon ay kasapi ng samahan ng mga albularyo. At sa aking pagkakaalala, bago pa lang siya. Nang tanungin namin siya kung ano ang ginagawa niya sa gubat, sinabi niya na nag-iipon siya ng halamang gamot nang biglang may lumabas na lalaking matungis at nanlilisik ang mga mata. Mahahaba ang kuko. Walang alinlangan, aswang iyon. Pinaalis na namin ang lalaki at naiwan kami sa gubat. Lumayo na kayo ha. Mukhang mapapalaban tayo ngayon. Kailangan muna siguro nating ipaalam ito kay Lola. Mapapadaan na rin naman ang lalaking iyon. Kaya ituloy na natin ito. Nandito na tayo. Tara, sumunod kayo sa akin. Maingat ang aming mga hakbang sa mga sandaling iyon. Maliwanag pa ang paligid dahil 5:00 pa lang ng hapon. Ngunit ang katahimikan ng kapaligiran ay nakapanindig balahibo. Parang may nanonood sa bawat kilos namin. Hindi nagtagal, nakarating na kami sa isa pang ilog. Mas mababaw iyon kumpara sa pinanggalingan namin. Paglapit namin doon, nakakita kami ng mga bakas ng paa. Kakaiba ang hugis, parang paa ng isang halimaw. Sinundan namin ang bakas. Nawala iyon sa harapan mismo ng isang punong niyog. Papaano nawala rito ang bakas ng paa niya? Maputik pa rin naman dito. Baka nasa taas. Nang tumingala kami sa punong niyog, nakita namin doon ang isang lalaking nakakapit, parang isang tarser. Bago pa kami nakapaghanda, lumundag na siya patungo sa amin. Sinubukan niyang kalbutin kami ngunit mabilis kaming nakadistansya. Aminadong medyo kinabahan ako ngunit may kakaibang pananabik na biglang naramdaman ko noon.
ito ba talaga ang isang aswang? Napangit, humanda ka ngayon. 3 kami. Huwag maging kampante. Hindi natin alam kung anong uri ng aswang iyan. Biglang gumapang ito patungo kay Benji. Tinulak ko si Benji at ako ang humarang. Nang gumalaw ang aking itak, tinamaan ko sa kamay ang nilalang. Ngunit hindi ito natigil at patuloy pa rin itong lumalapit. Pilit nitong pinagkalmutin kami. Mabilis ito at maliksi. Parang alam na alam nito kung saang anggulo kami pinakamahina. Maya-maya ay nasaktan na rin ako sa braso. Hindi malalim ngunit mahaba at hapdi na hapdi. Masakit talaga at kumakarit kapag ginagalaw ko ang braso ko. Ayos ka lang? Ayos lang ako. Huwag niyo akong intindihin. Nagdudugo ka na. Ayan na siya. Tinulak ko si Barok na muntika na sanang matamaan ng kalmot ng aswang. Nang makakuha naman ako ng pagkakataon, tinaga ko ang aswang at tinamaan ko ito sa hita. Dahil doon, nakakuha rin ng pagkakataon sina Benji at Barok para maatake ang aswang. Sabay-sabay naming tinaga ito hanggang sa hindi na ito makatakas pa. Kalaunan, tuluyan na rin itong namatay. Nagawa natin, ayos, tagumpay, ganito lang pala kadali. Hindi, kailangan nating makabalik. Kailangan malaman ito ni Lola Ada. Sigurado ka bang sasabihin natin? Aba, dapat lang no. Dapat malaman nila para mapuri nila tayo. O Sage, tara na. Hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa at agad na lumarga paalis. Nang marating namin ang bahay ni Lola, nabutan naming naroroon na si Emaryin. May pinag-usapan sila ngunit naabala iyon nang pumasok kami. Ano't nagmamadali kayo? May nangyari ba? Bakit may dugo sa damit ninyo? Hala, meron kaming magandang balita. Magandang balita? Anong magandang balita iyon? May nakita kaming aswang sa gubat. Ha? Saan? Ilan sila? Isa lang. Nagawa namin siyang patayin. Ano ang sinabi mo? Kayo, nakapatay ng aswang? Pinatay namin. Hindi man lang nakapalag sa amin. Nasaan ang bangkay? Iniwan na namin. Patay na kasi. Ano ang ginawa ninyo? Bakit? Ano ang mali sa ginawa namin? Iyon naman ang misyon namin. Patayin ang mga aswang. Kung kayo pumatay ng aswang, dapat kayo kumuha ng bangkay. Kasi kung makita ng kapwa aswang niya ang bangkay, malalaman nilang may hakbang na tayo laban sa kanila. Wala naman kayong sinabi sa amin. Pero hindi ba naisip ninyo na kapag nalaman ng mga aswang ang ginawa natin, magsisimula na rin silang maging alerto? Bakit ba hindi ninyo man lang kami sinabihan ng kumpletong detalye para hindi kami kumikilos ng parang tatanga-tanga? Hoy, mag-ingat ka sa iyong mga salita. Ano ba ang gusto ninyo sa amin? Hayaan na lang ang aswang na makapatay sa amin. Hindi iyon ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko, sana inuwi ninyo ang bangkay o kahit saan itinago man lang ninyo. Ako na po ang humihingi ng paumanhin. Hindi namin naisip iyon. Anong mangyayari ngayon? Kailangan nating bilisan ang ating mga kilos. Kapag nalaman nila ang nangyari sa kanilang kapwa, agad nilang isipin kami ang may kagagawan. Kaya kailangan nating magmadali. Sumama ka sa amin, Barok. Saan tayo pupunta? Kailangan mong hawakan ang espada ni Malag. Napatingin sa akin si Barok. Kitang-kita sa kanyang mukha ang matinding kaba. Ngunit agad pa rin kaming sumunod. Nakarating kami sa isang bahay sa dulo ng aming baryo. Ang bahay na iyon ay hindi namin inakalang sa amin pala. Doon pala nakatago ang mga gamit ni Lolo. Pagpasok namin, may kinuhang baul si Lola Ada. Kinuha niya ang espada ni Lolo na nakabalot pa sa itim na tela at inilagay ito sa ibabaw ng mesa. Ito ang dakilang espada ng inyong lolo, si Malag. Kailangan mong hawakan ito. Kailangan mong masanay sa pakiramdam ng paghawak sa espadang iyan. Bakit kapag nagsasalita ka, parang pwede akong mamatay doon? Hindi ka mamamatay ngunit kailangan mong mag-ingat dahil ang espadang iyan ay tinitirhan ng mga kaluluwa. Kapag mahina ang iyong kaluluwa, maaring sumapi sila sa iyo. Kaya kailangan mong palakasin ang iyong kaluluwa. Wala kasi ng kaluluwa. Paano ko ba gagawin ang bagay na iyon? Bumuntong hininga si Lola Ada. Tumingin siya ng seryoso kay Barok. Si Emaryin naman ay paulit-ulit na umiling. Iyon ang hindi namin alam. Bakit hindi ninyo alam? Paano ba naman hindi ninyo alam? Wala bang sinabi sa inyo si Lolo? Hindi niya sinabi sa amin dahil ayon sa kanya. Kung sino ang magmamana ay doon niya lang sasabihin. Kaso nawala na siya bago pa niya naihatid ang kaalaman tungkol sa espadang ito. Kung ganoon, paano magagamit ni Barok ang espadang iyon? Magagamit niya ang espada
kung bukal sa kalooban niya ang tuparin ang kanyang tungkulin. Posibleng sa pamamagitan ng lakas ng kanyang kaluluwa. Ang malabo ninyo, inilagay ninyo ako sa sitwasyong ito, tapos hindi rin pala ninyo alam ang gagawin. Barok, Signa, subukan mong hawakan ang espada. Kung makaramdam ka ng kakaibang bagay at sa tingin mo ay hindi maganda ang pakiramdam, bitawan mo kaagad. Mapanganib iyon ngunit iyon ay isang tanda na kinikilala ka ng mga kaluluwa. Ngunit kung wala kang naramdaman, ibig sabihin kailangan mo pang makuha ang kanilang tiwala. Paano ba lalabanan iyon? Iyon ang sinabi sa akin ni Lolo Malag noon. Sige na, pinsan, hawakan mo na para malaman na natin. Napalunok ng laway si Baro. Dahan-dahan siyang lumapit sa espada. Tinanggal niya ang itim na tela. Nakita namin ang espadang may disenyo ng dragon sa katawan nito. Ang hawakan naman nito ay kulay itim na may mga markang malalim. Hinawakan ni Barok ang espada. Kinuha niya ito at winasiwas habang kami ay nanonood ng may pagtataka. Parang hindi man lang siya nagkakaroon ng anumang problema o masamang pakiramdam. Anong nararamdaman mo? Wala akong nararamdaman. Bakit ganoon? Alam mo na, kailangan mo pang patunayan ang iyong sarili para pagkatiwalaan ka nila. Baka naman hindi talaga ako ang gusto nila. Kagaya ng sinabi ni Samuel, kailangan mong patunayan ang iyong kakayahan sa mga namamahay sa espadang iyan. Napailing na lamang si Barok. Dismayado siyang lumabas ng bahay. Agad din namin siyang sinundan. Halatang halata sa kanya ang inis at pagkabigo. Inakbayan namin siya ni Benji para kahit papaano ay kaunti man ay kumalma siya. Minsan, ayos lang iyon. Tutulungan ka naming maging mahusay. Huwag kang mawalan ng sigla. Nandito lang naman kami. Hindi ko kasi maintindihan. Anong magagawa ko kung hindi ko naman magagamit ang espada niya? Hindi naman sa hindi mo magagamit. Kailangan mo lang talagang magsikap pa. Naiirita na ako. Baka naman hindi talaga ako ang para diyan. Sino kung ganoon? Si Samuel. Sino pa ba? Ha? Bakit ako? Ikaw ang mas matanda. Hindi na rin naman iyon mahalaga ngayon. Ikaw dapat ang pumalit kay Lolo. Ikaw ang may pinakamaraming kaalaman. Ikaw ang mas maraming natutunan mula sa kanya. Bakit hindi na lang ikaw? Ikaw ang nakasaad sa kasulatan, Barok. Bakit sa akin mo ipinapasa? Kasi pakiramdam ko hindi ko talaga kayang gawin ito. Nakakainis lang. Naglakad na ng mabilis si Barok. Hindi na namin siya pinigilan pa. Naintindihan ko rin naman kung bakit siya nagkakaganoon. Kahit sinong pinilit lang, ganoon din ang magiging reaksyon sa ganoong sitwasyon. Hayaan muna natin siyang lumamig ang ulo. Pero alam mo, naawa rin ako kay Barok. Siya ang nahihirapan sa sitwasyon, tapos wala pa siyang magagawa. Kinabukasan, bumalik kami sa normal na gawain. 8:00 pa lang, nakahanda na ang kariton ko ng asin. Ilalako na namin iyon para makaraming benta. Ngunit nang mapadaan kami sa bakuran ni Lola Ada, nakita namin siyang nakaupo sa upuan. May hawak siyang isang piraso ng papel. At kahit hindi pa siya nagsasalita, alam naming may bagay siyang pinag-alalahan. Lola Ada, ano pong problema? Inabot niya sa amin ang papel. Pagbasa ko, nakita ko kung ano ang nakasulat doon. Kahit ako ay nabahala at nagtindig ang mga balahibo ko. At kahit mainit noon ay nakaramdam na rin ako ng panlamig. Ihanda ninyo ang inyong mga sarili para sa muling paghaharap. Tinitiyak namin na sa pagkakataong ito, kami na ang magwawagi. Ano ang nakasulat doon, Lola? Alam na ng mga aswang na pinaghahandaan natin sila. Ang kailangan nating gawin ay magsimula na ring lumusob sa kanilang unang baryo. Paano si Barok? Ang kaligtasan ng lahat ay hindi na makakapaghintay kung kailan siya magiging handa. Kaya kailangan na rin nating kumilos. Sa sinabi ni Lola Ada, mas lalong naramdaman namin ni Benji ang tensyon sa pagitan namin. Mga bandang hapon, nabalitaan namin na ang mga kamag-anak namin ay nagsisimula na ring mag-ensayo. Si Barok naman ay nakita namin sa kanilang bahay na natutulog. Lasing dahil sa dami ng ininom na alak mula pa noong umaga. Medyo marami-rami ang natirang asin sa atin ngayon. Hay naku, kaya nga'y, ang bagal ng benta. Hoy, layuan ninyo kami. Nakaharang kayo sa daan ko. Nasa gilid na kami. Bulag ba kayo? Kakanan ako kaya umalis na kayo diyan. Bakit hindi na lang kayo ang mag-overtake? Paalisan pa ninyo kami. Nandito nga kami sa gilid. Anong gusto ninyo? Gumit na kami para sa inyo. Kahit kailan talaga, walang kwenta kayo pagdating sa batas trapiko. Anong pinagsasabi mong batas trapiko? Common sense naman iyon. Pinatitabi mo ang nakagilid dahil kakanan kay.
Pwede mo namang lampasan kami kasi kaya mo naman. Anong problema mo? Napakatapang naman nitong mga ito. Puro kayo ganyan. Tingnan ninyo ang nangyayari sa inyong angkan ngayon. Kinakarma na kayo. Nabubuhay na ulit ang mga aswang at ubusin na nila kayo. Huwag kang maging tanga. Kapag naubos nila kami, ang susunod nilang alisin ay ang mga kagaya mong wala nang ibang nagagawa kundi ang manungayaw. At saka anong karma ang pinagsasabi mo? Pagsubok iyon na kayang-kaya naming lagpasan ng aking pamilya. Nagsubok na kami dati. Hay naku, mukhang mamamatay nga kayo kasi wala na si Malag. Mauubos talaga kayo. At sana mauuna pa si Ada para sumunod na siya kay Malag. Anong sinabi ninyo? Parang hindi ka naglilinis ng iyong mga tainga. Gusto mo bang mamatay ang aming lola? Sigurado ka sa sinasabi mo? Matanda naman na iyon. Ah, wala na ring saysay. Tarantado ka naman pala. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Sinapak ko ang kanyang mukha. Mula sa kanyang tricycle ay nahulog siya sa lupa. Hindi pa ako nakontento. Lumapit ako sa kanya at dinakma siya. Sinandal ko siya sa harapan ng kanyang tricycle. Subukan mong banggitin ulit ang pangalan ng aming lola sa hindi magandang paraan. Hindi lang ang mukha mo ang abutan mo sa akin. Naintindihan mo ba ako? Hala, tinatanong kita. Naintindihan mo ba ako? Naintindihan ko. Pakawalan mo na ako. Patapon kong pinakawalan ang kwelyo niya. Mabuti na lang ay nasa tamang pag-iisip pa ako noon. Dahil kung nawalan lang ng kontrol ang aking isipan noon, baka puno na ng pasa ang kanyang mukha. Nakatitig pa siya sa akin ng may galit, para bang kayang-kaya niya akong gantihan. Itong tatandaan mo, Mang Etong, ang aming angkan ang nagbuwis buhay para protektahan ang probinsyang ito laban sa mga masasamang nilalang. Kaya ikaw dapat matuto kang magpasalamat. Wala kang ibang ginagawa kundi magtago habang kami nakikipagsabayan sa mga mapanganib na halimaw na iyon. Huwag mong libakin ang aming angkan kasi wala kang alam sa mga pinagdadaanan namin. Magpasalamat ka na lang. Iyon lang ang nakuha mo. Kung ako sa iyo, magpakabait ka na para hindi ka masasaktan. Bumulong-bulong pa siya noon. Kahit hindi niya ito nilakasan, alam naming isinusumpa kami ngunit hindi na namin ito pinansin pa. Ang tanging iniisip na lang namin ay wala kaming mapapala sa kanya. Ang insidenteng iyon ay mabilis na kumalat sa buong lugar namin. Sismoso kasi si Mang Etong at syempre ang mga kwentong kanyang pinakalat ay dagdag bawas na. Tinanggal niya ang kanyang mga pagkakamali at dinadagdagan ang mga bagay na ginawa namin na hindi naman totoo. Nang malaman ni Lola ang nangyari, pinagalitan niya kami. Mas pinagtanggol pa niya si Mang Etong kahit sinabi namin ang dahilan kung bakit namin ginawa iyon. Ngunit wala na kaming magagawa. Tinanggap na lang din namin na kami ang nagkamali. Dahil ang mas mahalaga sa amin ay ang aming paghahanda. Naku naman, maintindihan ko kung hindi tayo palalayuin dahil sa mga nagawa nating pagkakamali. Pero itong ganito, hindi naman tama na ututusan tayong mamili ng napakarami. Ang dami mong reklamo. Mabuti na nga lang iyon lang ang parusa ninyo. Hayaan mo na. Alam mo naman na buwan-buwan naman tayong namimili ng pang-imbak para kay Lola, diba? Pero grabe naman siguro itong ganito karami. Tigli-5 plastic tayo at puro karn pa. Ang bigat. Magsasalita pa sana ako ngunit napatigil ako sa paglalakad nang makita ko ang isang magandang babae na papalapit sa amin. Nakatingin siya sa malayo at para bang bumagal ang lahat ng bagay nang makita ko siya. Nang malapit na siya sa amin, nagtama ang aming mga tingin. Napatigil din siya sa paglalakad. Tala, Samuel, ikaw nga ba yun? Bakit ang ikli na ng buhok mo? Munti ka na kitang hindi makilala. Ikaw nga, medyo nagkaroon ka na ng laman eh. Ibang-iba ka kumpara nang nagkausap tayo noong nakaraang taon. Eh saan ka ba pupunta? Saan ka na nakatira ngayon? Anong balak mo? May kasama ka ba? Dahan-dahan lang. Ang dami mong katanungan. Hindi ko alam kung alin ang unahin kong sagutin. Teka sandali. Ikaw ba si Tala? Yung kababata nitong pinsan namin na bigla na lang umalis ng walang paalam. Uy, tumahimik ka nga, nakakaabala ka. Tara na nga, mauna na tayo. Insan, Samuel, puntahan mo na lang kami sa terminal ha. Mag-usap muna kayo. Agad na umalis ang dalawa kong pinsan. Inilapag ko muna ang aking mga daladala at nahihiyang tumingin kay Tala. Nakangiti rin siya sa akin ngunit hindi ko maiwasang mailan. Hindi dahil sa ayaw ko sa kanya, kundi dahil parang hindi ko alam kung anong dapat kong sabihin. Ayos ka lang? Ha? Oh, ayos lang naman ako. Kumusta ka na? Ganoon pa rin naman.
Ikaw, kumusta ka na? Mas lalo kang gumaganda ah. Sos, nambobola ka pa. Bata pa lang tayo ay eksperto ka na sa pagpapuri. Ako nambobola, hindi ba pwedeng nagsasabi lang ng totoo? Sage na nga, salamat ha. Tala, ano ba talaga ang nangyari noon? Bakit bigla na lang kayong umalis sa aming baryo? Wala kasing sinabi sa akin, kaya hanggang ngayon nag-alala pa rin ako. Tingin ko kaya hindi rin matahimik ang aking kalooban, kasi kailangan ko malaman ang iyong dahilan. Naniniwala ka naman sa mga aswang? Naman, alam mo naman na ang aming angkan ay kinakalaban ng mga aswang, diba? Kaya kami umalis sa inyong baryo kasi natatakot kaming baka pag lumusob sila ay madamay din kami. Iyon talaga ang dahilan? Iyon lang. Nawala ang pagkakataon kong sabihin sa iyo noon kasi bata pa tayo noon. At saka noong nakaraang taon, nagmamadali rin tayong pareho. Kung ganoon, makakahinga na ako ng maluwag. Bakit? Iniisip mo bang may nagawa ka kaya kami lumipa? Hindi ko naman inakala na dahil pala sa mga aswang. Pero saan ka na nakatira ngayon? Hindi ko pwedeng sabihin kasi magagalit si Papa. Alam mo naman na ayaw ng mga tatay na may basta-basta na lang pumupunta sa bahay ng walang abiso. Di mag-abiso muna ako. Huwag mo akong pagalitan. Baka isipin nilang nobyo kita. Iyon naman talaga ang punta niyan, diba? Natigilan si Tala sa aking sinabi. Hindi niya yata inaasahan iyon. Magsasalita pa sana ako ngunit may tumawag na kay Tala. Dalawang lalaki na matangkad. Hindi ko alam kung sino ang mga iyon ngunit nagmamadali na akong iniwan ni Tala at tanging maikling pagngiti na lamang niya ang nagawa niya bago umalis. Nakalimutan ko pang kumuha ng kanyang numero. Isang bagay na lubos kong pinanghihinayangan. O ano, hindi mo man lang nakuha ang numero niya. Paano kayo makikipag-ugnayan? Sas, mahihina pala ito. Bigla na lang kasing may tumawag sa kanya, tapos nalimutan ko na rin. Naku, sayang. Matagal na naman bago kayo magkita uli. Hindi lang iyon ang iniisip ko ngayon. Ano naman? Hindi ko na lang sinabi sa kanila ngunit ang totoo ay gumugulo pa rin sa aking isipan ang dalawang lalaki na tumawag kay Tala. Ang kaputlaan ng kanilang balat ay hindi pangkaraniwan, parang kaputla ng bangkay. Noon din ay kung ano-ano na ang naiisip ko. Ngunit dahil kasama ni Tala ang mga iyon, pinilit ko ang aking sariling isipin na sobrang inaanalisa ko lamang ang sitwasyon. Malabo, talagang malabong aswang ang dalawang lalaking iyon. Kinabukasan ng gabi, handa na ang aming puwersa. Kasama namin ang mga albularyo at ang mga kamag-anak namin na dating kasamahan ni Lolo sa mga laban. Kargado kami ng iba't ibang sandata. Talagang pinaghandaan namin ang gabing iyon. Dahil sa mga oras na iyon ay pupuntahan na namin ang pinakamalapit na baryo ng mga aswang. Napapaisip lang ako, paano ba nalaman nina Lola Ada at Emaryin ang lokasyon ng 8 baryo ng mga aswang? Matagal nang sinabi sa akin ni Lolo ang tungkol sa 8 baryo. Ngunit noon ay hindi pa siya sigurado. Sa tingin ko bago mawala si Lolo, nalaman na niya ang eksaktong lokasyon ng mga baryong iyon. Barok, ayos ka lang? Kanina pa kita tahimik. Papaanong hindi tatahimik? Naglalakad na tayo ngayon papunta sa unang baryo. Ngunit hanggang sa sandaling ito, ang espadang hawak ko ay hindi ko pa rin alam kung magagamit ko ng tama. Ano bang sinasabi ko sa iyo? Huwag mong masyadong isipin ang espada. Ang isipin mo ay kailangan mong iligtas ang mga tao. Kailangan mong iligtas ang ating angkan. Natigilan kami sa pag-uusap nang lapitan kami ni Emaryin. Siya ang namumuno sa aming grupo. Ikaw ba, Barok? Handa ka ba sa laban kontra sa mga aswang? Wala naman akong magagawa. Kahit hindi ako handa, kailangan kong sumama kasi ako ang sinasabi ninyong bagong sugo ng aming angkan. Ikaw kailangan itutok ang iyong pansin sa kalaban. Kung ang isipan mo ay abala sa iba, baka ikaw ang mamatay. Huwag kang mag-isip ng masama. Ang isipin mo ay paano ka mabubuhay. Ito ang aming daan ha. Noong buhay pa ang inyong lolo, sinabi niya sa akin na kahit anong sandata ang gamitin mo, kung hindi mo alam kung bakit ka lumalaban, walang silbi iyon. Dapat alam mo ang iyong layunin bago ka sumabak sa labanan. Tinapik ni Emaryin ang balikat ni Baro. Kahit papaano, napansin naming medyo humupa ang pangamba ng aming pinsan. Maya-maya ay tumigil na kami. Sinenyasan kami ni Emaryin na ihanda ang aming mga sarili dahil ilang metro na lang ang pagitan namin at ng baryo ng mga aswang. Natanaw na rin namin ang liwanag na nagmumula sa gitna ng mga puno. Nandoon na tayo. Malapit na ang baryo ng mga aswang. Ano man ang mangyayari ngayong gabi,
tandaan ninyo na kayo ay bahagi na ng kasaysayan. Walang manghihina ng loob, kaya natin ito. Napatamo na lang kami sa sinabi ni Emaryin. Hindi nagtagal ay ipinagpatuloy na rin namin ang paglalakad. Nakahanda na ang aming mga sandata. Kahit sanay na ako sa mga aswang, iba pa rin talaga ang pakiramdam kapag ikaw mismo ang haharap sa kanila para buksain sila. Sa kaunting distansya na lang, tumigil kami uli. Ang iba naming mga kasama ay nagpunta sa ibang direksyon para palibutan ang baryo. Kanya-kanya namang inihanda ng aming mga kamag-anak ang kanilang mga sandata. Nanginginig ang aking mga kamay. Langya, ano kaya ang mangyayari sa atin? Halos kalahating oras muna kaming nagmasid sa paligid. Nang masiguro naming handa na ang lahat, wala na kaming sinayang na sandali. Nagmamadali kaming pumasok sa baryo at dahil sa aming biglaang pag-atake, nagulat ang mga aswang. Hindi sila nakapaghanda. Isang bagay na naging kalamangan namin dahil sa unang minuto pa lang ay marami na agad kaming nabawas sa bilang nila. Ayos lang ba kayo? Huwag mo kaming intindihin. Ayos lang naman kami. Ikaw yata ang hindi maayos. Sugatan ka na sa braso. Ayos lang ako. Wala ito. Sisiw lang. May mga bagong aswang na dumating. Mga asbo, mga aswang na may kakayahang mag-anyong aso. Nakatuntong sila sa mga bubungan ng mga kabahayan. Nang patayin nila ang mga ilaw, saka umatake ang mga iyon. Sa puntong iyon ay marami sa aming mga kasama ang nahuli. Ngunit mabuti na lang ay sanay na silang lahat sa ganitong sitwasyon at walang malubhang sugat na natamo. Kahit nagkaroon ng kalamangan ang mga aswang, hindi pa rin kami mawalan ng lakas ng loob. Sa halip, mas lalo pang nagningas ang determinasyon ng bawat isa. Kahit ang dalawa kong pinsan na hindi sanay sa ganitong uri ng sitwasyon ay nakikipagsabayan na rin sa mga veterano. Wisik na espada ito. Biglang bumibigat. Hindi ko magamit ng maayos. Hawakan mo nga ng maayos. Nakakangalay nga. Sa gilid may kalaban. Mabilis kong nilapitan ang aswang na biglang lumitaw sa aming gilid. Hindi ako nagsayang ng oras. Agad ko itong tinaga at tinamaan din naman sa mukha. Pagtingin namin sa iba naming kasama, kayang-kaya nilang harapin ang malaking asong iyon. At sa pagpapatuloy ng laban ay dito na kami mas masusuko. Isang bagong aswang ang dumating. Walang nakakaalam kung anong uri siya. Para siyang malaking tiktik na matangkad at malakas ang katawan. Ang ulo niya ay katulad ng ulo ng kambing. Ang kanyang angil ay naghari sa buong kagubatan. Pati si Emaryin na veterano at bihasa ay napatigil din dahil doon. Emaryin, anong klaseng aswang iyan? Bakit ganoon ang hitsura nito? Naku, kahit ako ay hindi rin alam kung anong uri ng aswang iyon. Ngunit mas mabuti na kayong lahat ay maging handa. Mukhang mapanganib iyan kaya dapat mag-ingat-ingat. Hindi nagtagal, tumakbo na ang aswang patungo sa amin. Mabagal siya ngunit ramdam namin ang pagyanig ng bawat hakbang ng kanyang mga paa. Hinarang siya ng iba naming mga kamag-anak. Sinubukan nilang pagsamahin ang kanilang pag-atake, ngunit nagawa nitong makaiwas. Nahawakan ng isa sa aming mga tiyo ang isang bahagi nito. Hinila ang braso at binali. Narinig pa namin ang lagutok ng buto. Dahil sa ginawa ng aswang na iyon, naalarma na kaming lahat. Doon na namin napatunayan na talagang hindi ito pangkaraniwan. Aw, lahat lumayo-layo. Kumuha ng distansya. Lumayo na tayo. Bakit ganoon kalakas ang isa iyan? Iyon na ba ang kanilang pinuno? Hindi pa iyon ang kanilang pinuno. Hindi pa iyon tapos ganoon nakapalala. Paano pa kaya kung ang pinuno na? Huwag mong mapabayaan ang inyong presensya. Nakita na lang namin na nilapitan na ni Emaryin ang mabangis na aswang. Kahit matanda na ito, nagawa nitong makipagsabayan. Winasiwas nito ang hawak na sandata na nailagan rin ng aswang. Dahil doon, mas nagkaroon kami ng lakas ng loob na harapin ang halimaw na iyon. Dahil kung si Emaryin nga na may katandaan na ikinaya, kami pa kayang mas bata. Pinagtulungan namin ang aswang ngunit hindi iyon naging madali. Bawat galaw ng aming kalaban ay ramdam namin ang panganib. Para bang alam niya ang aming mga kilos, parang binabasa niya kami. Dahil kahit nasa likuran kami, nagagawa niya kaming maiwasan. Emaryin, sobrang mahirap tamaan itong isa. Anong gagawin natin? Umatras tayo. Mga kasama, wala tayong magagawa ngayon. Hindi pa natin alam kung anong uri ng aswang ito. Sige na, umatras na tayong lahat. Pagkasabi ni Emaryin, agad na nagkanya-kanya ng takbo ang aming mga kasamahan. Aalis na sana kami ngunit nakita namin si Emaryin na natira doon. Mag-isa niyang haharapin ang aswang kahit alam naman niyang sobrang hirap itamaan ang nilalang na iyon.
Emaryin, tara na. Una na kayo. Ako ang bahala sa asong ito. Naku, huwag ka nang magsakripisyo. Hindi mo kakayanin iyon ng mag-isa. Kinaharap niya ako para ako ang manalo. Iwanan ko ang inyong grupo dito para hindi niya hahabugin kayo. Kaya ako ay ayos lang. Kayo muna at kayo ang pag-asa ng aming samahan. Matanda na ako at napakarami na ring nagawa ko sa mundong ito. Kaya kung ako man ay mawala ngayon, wala akong sama ng loob. Nagawa ko ng lahat para sa kapayapaan. Ngunit Emaryin, alis na kami nandito. Ayos lang. Magsasalita pa sana kami ngunit biglang gumalaw ang aswang. Kasabay ng kanyang pag-angil, mabilis siyang umatake kay Emaryin. Sa hindi ko malaman kung bakit, bumalik ako para tulungan siya. Napapalaki ang mga mata ni Emaryin dahil hindi niya inaasahan na gagawin ko iyon. Sumunod din sa akin sina Barok at Benji. Sinamahan namin si Emaryin. Sa pag-atake ng aswang, hinila namin si Emaryin para makaiwas. Hindi nagsayang ng oras si Barok. Tinaga niya ang aswang. Hindi pa rin ito natamaan. Sa halip, nahawakan ng aswang ang espada at hinila ito. Itinapon lamang sa gilid at lumapit ito kay Barok. Barok, teka, sa huli ko na ba ito makikita? Akmang kalmutin na siya ng nilalang. Mabuti na lang at may dinukot si Emaryin mula sa kanyang maliit na bag. Isang maliit na punyal. Pinukol niya iyon sa aswang at sa wakas ay natamaan na rin ito. Bumaon ang punyal sa dibdib nito. Sa sandaling iyon ay nakita na namin na kahit papaano ay naapektuhan ang aswang. Emaryin, mukhang epektibo iyon. Alam ko na kung bakit siya sobrang maliksi sa pag-iwas. Alam niya na madali siyang maapektuhan sakaling masugatan siya. Ikaw talaga, parang katulad ng iyong lolo. Mahusay sa pag-unawa ng sitwasyon at sa kaalaman kung ano ang susunod na gagawin. Kaya na ba natin siya? Kailangan nating palibutan siya. Magmadali na. Pinalibutan namin ang aswang na iyon ngunit ilang sandali lang ay bigla siyang umangil ng malakas. Ramdam namin ang galit niya dahil sa ginawa ni Emaryin. Walang ano-ano, inatake niya ang matandang albularyo. Nahawakan niya ito at pinalibag. Sinubukan naman niyang patamaan ako, ngunit natapik lang niya ako, kaya nabuwal ako sa gilid. Ganoon din ang nangyari kay Benji. Si Barok naman ay parang natigilan na sa kinatatayuan niya. Hindi makagalaw dahil sa matinding takot. Sa kanya na kasi nakafocus ang tingin ng aswang at alam niyang siya na ang susunod na atakihin. Barok, kumilos ka na. Tumakbo, pinsan, tumakbo. Kahit anong sigaw namin sa kanya ay parang wala na siyang naririnig. Kaya sinubukan kong bumangon. Ngunit nakita ko si Emaryin na nakatayo na rin muli. Hindi ko alam kung paano niya nagawa ang kumuha ng kanyang sandata at tumakbo palapit sa aswang. Tinaga niya ito, ngunit sa kasamaang palad, nahawakan ng aswang ang kanyang kamay. Naagaw ng aswang ang sandata mula sa kanya at hindi na namin nagustuhan ang sumunod na nangyari. Emaryin. Oh, itinarak ng aswang ang itak kay Emaryin. Ang una kong nagawa ay kunin ang espada ni Lolo, malag na nasa lupa. Hindi ko na inisip kung ano ang magiging kahihinatnan. Ang tanging laman ng aking isipan ay ipaghiganti ang matandang iyon. Tumakbo ako ng buong bilis. Hindi ko na malayan na nasa harapan na pala ako ng aming kalaban. Walang kahirap-hirap kong itinarak ang espada sa dibdib ng aswang. Hindi pa ako nakontento. Paghugot ko ay hinataw ko naman siya sa lig na dahilan para dumaloy ang dugo mula roon. Sinundan ko pa ito ng malakas na hataw sa kabilang bahagi ng lig. At sa pagkakataong iyon ay tuluyan nang namatay ang aswang. Emaryin, paglapit namin sa kanya ay sumusuka na siya ng dugo. Nanlalamig na rin ang kanyang mga kamay at naghihingalo na. Emaryin, kumapit ka lang. Ililigtas ka namin. Samuel, ikaw ang nagamit ng espada. Ikaw ang tunay na tagapangalaga. Ikaw, huwag na muna kayong magsalita. Ako ay natatagal. Ako ay malapit ng lumisan ngunit nais ko ninyong malaman na ako ay masaya. Kayo ang magpapatuloy sa nasimulan. Kayo, hindi na niya naituloy ang kanyang sasabihin. Nalagutan na rin siya ng hininga. Nang gabing iyon ay nawalan kami ng isa sa mga pinagkakatiwalaang kasama ni Lolo. Isang kasama na talagang napakalaki ng naitulong sa aming samahan. Ang pagpanaw ni Emaryin ay gumising sa damdamin ng mga albularyo at ng lahat ng miyembro ng aming angkan. Mas naunawaan na ng lahat na ang aming mga sarili ay nasa gitna na ng isang tunay na digmaan. Hindi mawalan ng lakas ang karamihan. Walang gustong sumuko sa labang nasimulan. Sa halip, nag-alab ang tapang at pagnanais na maibigay ang hustisya para sa nangyari kay Emaryin.
at magdagdag pa ng dahilan para ipaglaban ang kapayapaan. Makalipas ang ilang araw, nailibing na rin si Emaryin. Pagkatapos nooy bumalik na kami sa normal na gawain. Dahil wala na si Emaryin, ang pinakahumahawak na talaga sa samahan ay walang iba kundi si Lola Ada. Ngunit hindi siya kagaya ni Lolo at ni Emaryin na may totoong kaalaman sa pakikipaglaban. Ang kanyang tungkulin sa aming angkan ay maging tagapayo at mga siwa ng mga plano. Kaya isa itong malaking hamon para sa kanya. Ngayong wala na si Emaryin, alam na ninyo ang susunod na mangyayari. Mas magiging agresibo na ang mga aswang. Bukod sa alam nilang wala nang mahawak sa mga albularyo, maghihiganti rin sila dahil naalis natin ang kanilang unang baryo. Ngayon, Barok, kailangan mo nang mag-aral at mag-ensayo ng buong buo. Hindi. Anong hindi? Hindi ako ang tagapangalaga ng espada ni Lolo Malag. Anong pinagsasabi mo? Si Samuel. Si Samuel. Paano naman si Samuel? Noong nakipaglaban kami sa Halimaw, dinampot ni Samuel ang espada. Hinawakan niya ito ng maayos at nakapunta siya ng napakabilis sa aswang. Napatay niya ito. Bukod pa riyan, napansin namin ni Barok na sa espada ay parang may mga itim na usok na sandaling lumabas pagkatapos mapatay ang aswang. Totoo ba iyon, Samuel? Opo, totoo ang sinasabi nila. Hindi ako dapat ang mangunahin sa ating angkan. Si Samuel iyon. Hindi dahil sa ayaw ko, kundi dahil alam kong siya talaga ang nararapat. Siya ang may pinakamaraming kaalaman at pag-unawa sa sitwasyon. Siya ang lumaki kasama ang mga ginagawa ni Lolo, kaya marahil siya rin ang pinili ng mga kaluluwang namamahay sa espada ni Lolo Malag. Alam ko na taliwas ito sa kasulatan. Alam kong hindi ako maaring sumunod sa yapak ni Lolo dahil hindi ako ang panganay na apo na lalaki. Ngunit kung papayagan ninyo ako, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para pangalagaan ang probinsyang ito, ang kapayapaan at higit sa lahat ang ating buong angkan. Bumuntong hininga ng malalim si Lola Ada. Napansin namin na parang nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Ngunit isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, ngiti na nagpagaan ng aming mga kalooban. Lola, ayos lang ba kayo? Hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Hindi ako lumalaban sa gitna ng digmaan. Tagagawa lang ako ng mga plano at tagapayo. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala kayo. Sa sandaling iyon ay tuluyan ng nabasag si Lola. Ang kikilalaning mahigpit at masungit ay naging parang isang marupok na bagay na nahulog sa sahig. Ang dali niyang nabasag sa mga ganoong pagkakataon. Nasanay ako na nasa tabi ko ang inyong lolo. Nasanay ako na kapag meron akong opinyon, magkasama naming nagagawa ang mga bagay. Ngunit iba na ngayon. Wala na siya at kayo na lang ang nandito. Kaya nagpapasalamat ako dahil kahit pinipilit ko kayong gawin ito, hindi ninyo ako iniwan. Hindi ka naman namin iwan kahit anong mangyari, Lola. At gagawin namin ito para din sa inyo ni Lolo. Pasensya na sa mga sinabi ko nitong mga nakaraang araw. Nasa ilalim din ako ng matinding presyon ngunit hindi ibig sabihin no iiwan ko kayo. Kahit hindi ito ang landas na gusto kong tahakin, hindi magbabago ang katotohanan na mahal ko ang pamilyang ito at mahalaga sa akin ang angkang ito. Ako man, kahit na ang mga nilalaman ko ay tanging pag-aayos ng mga bagay lang ang aking kakayahan, nandito ako para sumama sa labang ito. Kasi alam ko na mas magiging buo ang lahat kapag ligtas tayo. Maraming salamat sa inyo. Alam ko na hindi magiging madali ang lahat para sa atin, kaya kailangan tayong maging maingat sa mga susunod na hakbang. Ngayong nabawasan na natin ang isang baryo, 7 pa ang dapat nating harapin. At sa mga natitirang baryo nila, asahan nating mas magiging sistematiko na ang kanilang mga galaw. Mas magiging mabangis na ang ating mga makakaharap. Lola, meron akong naisip na paraan. Sage, sabihin mo, Samuel, anong opinyon ang mayroon ang bawat isa? Mahalaga iyon. Hindi na tayo pwedeng magpadala ng malaking bilang ng mga tao para pumunta sa mga baryo nila. Ang kailangan lang natin ay kakaunti dahil masisiguro ko na pupunta rin sila dito at mahahati ang kanilang bilang. Kaya dapat may matitira dito sa ating baryo. Kaming tatlo ay kailangan naming mag-ensayo at ako ay kailangan kong maging komportable sa espada ni Lola. Kailangan ko munang lubos na maunawaan kung paano ito gamitin. At kapag nangyari iyon, kahit kakaunti lang kaming pumunta sa kanilang mga baryo, kakayanin na namin sila. Ang kailangan lang namin ay mas paghasain pa ang aming kakayahan. Kailangan naming magkaroon ng mas maraming impormasyon tungkol sa aming makakalaban. Kaya maglalaan muna kami ng 1 buwan na pananatili dito sa baryo para mag-ensayo at magpapaunlad ng aming husay. Walang gagalaw.
walang kikilos para tumugis ng aswang. Hayaan nating isipin nila kung bakit bigla tayong hindi na nagparamdam. Napatango na lang si Lola Ada. Sumang-ayon siya sa aming mga naisip na paraan. Kaya kinabukasan, agad na naming sinimulan ang pagsasanay. Wala na akong pakialam kahit may sugat pa ako. Ang iba naming angkan ay kanya-kanya na rin sa pag-insayo at paghahanda. Maging ang mga albularyong kasamahan ni Emarine ay buong pusong nagsisikap na rin. Marok, kanina ka patahimik. Ayos ka lang ba? Iniisip mo pa rin ba ang mga nangyari? Ano ka ba? Wala kang kasalanan doon. Hindi dahil sa iyo nawala si Emarine. Ano man ang ginawa niya, para iyon sa ating lahat. Kahit sino gagawin iyon. At baka pati ikaw din ay gagawin iyon. Sakaling isa sa amin ni Benji ang malagay sa ganoong posisyon. Nakokonsyensya kasi ako. Wala man lang akong nagawa ng gabing iyon. Masyadong nanghina ang loob ko. Natakot ako. Nawalan ako ng lakas. Normal lang na maramdaman mo iyon. Kahit ako ay natatakot din ngunit pinatatag ko ang aking loob kasi kailangan ko kayong pangalagaan. Ganito na lang ang isipin mo, kung talagang may konsyensya ka, dapat mas magsikap ka pa. Para naman hindi masayang ang sakripisyo ni Emarine para sa atin. Tama si Benji. Inakbayan na lang namin si Barok para mapagaan ang kanyang kalooban. Maya-maya ay sinimulan na rin namin ang pagsasanay. Araw-araw naming ginagawa iyon. Umaga hanggang gabi. Kahit minsan ay umuulan ay hindi namin ito iniinda. At habang lumilipas ang mga araw, nararamdaman namin sa aming mga sarili na kahit papaano ay nagkakaroon kami ng magandang pag-unlad. Ang tanging iniisip ko noon ay kung paano ko magagamit ng mas maayos ang espada ni Lolo Malag. Samuel, Marok, Benji, mag-ingat kayo ngayong gabi. Ipagdarasal namin ang inyong kaligtasan. Kayo rin dito, Lola, mag-ingat kayo. Hindi natin alam kung kailan sila atak. Mas maganda na maging alerto. Huwag kang mag-alala. Nakapalibot na ang iba nating mga kamag-anak sa hangganan ng ating baryo. Nakabantay na sila at may mga pangontra na rin ang bawat kabahayan. Kung ganoon, aalis na po kami. Mario, iyon ang pangalan ng pinuno ng mga aswang. Ngunit wala akong impormasyon kung ano ang kanyang hitsura at kung gaano siya katanda. Basta kung sakaling may makaharap kayong sobrang lakas, siya na iyon. Tumango na lang ako at nagsimula na ring lumakad paalis. Noong mga sandaling iyon ay nakakaramdam din naman ako ng kaba. Kahit na handang-handa na kami sa pakikipaglaban, hindi ko pa rin maiwasan ang pangamba. 7 lang kami at hindi pa rin nalalaman ni Lola na hindi ko pa rin napapalabas ang kapangyarihan ng espada. Sinabi lang namin na nagagawa ko na ngunit ang totoo ay hindi naman talaga. Kapag kasi nalaman niya ang katotohanan, baka hindi na niya kami paalisin. Hindi naman kalayo ang baryo na aming pupuntahan. Sa katunayan, nasa kabilang bahagi lang iyon ng bundok na hindi namin inakala na may baryo pala ng mga aswang doon. Sigurado bang ayos lang na hindi natin sinabi kay Lola ang totoo? Para sa akin ay ayos lang naman. Mauudlot pa ang ating lakad kapag nalaman niya. Tingin ko hindi naman natututo kung paano ginagamit ang espadang ito. Naalala ba ninyo nang napatay natin ang halimaw? Hindi ko rin naman alam kung paano ito gamitin. Siguro lumalabas ang kapangyarihan nito kapag nararamdaman nilang nag-alab ang iyong puso para lumaban. Kaya talaga mula pa sa simula ay alam ko nang ikaw talaga ang dapat na maging tagapangalaga niyan. Kasi parang lahat ay kayang maunawaan ng isipan mo. Hindi naman lahat. Siyempre hindi ko mararating ang aking kinalalagyan ngayon kung wala kayong kasama ko. Basta pangako natin sa isa't isa, walang mamamatay. Kasi pagkatapos ng lahat ng ito, sabay-sabay tayong maghahanap ng asawa. Asawa. Si Samuel nga hindi pa makalapitan kay Tala. Nagtawanan na lang kami noong mga sandaling iyon. Pinakamaksimum namin ang kasyahang iyon dahil alam naming sa oras na makita namin ang ikalawang baryo ng mga aswang ay hindi na namin magagawa pang matawa o kahit man lang mangiti. Makalipas ang halos 15 minuto ng paglalakad, may natanaw na rin kaming kaunting liwanag. Mga 200 metro siguro ang layo noon mula sa amin. Kaya sinamantala na namin ang pagkakataon para ihanda ang aming mga daladaling kagamitan. Malapit na tayo, mga kasama. Tandaan lang ninyo kung ano ang napag-usapan natin. Kung dumating tayo sa puntong kailangan nating umatras, huwag mag-alinlangan na iligtas ang inyong mga sarili. Ngunit hanggat kaya nating lumaban, ibigay natin ang lahat ng makakaya natin. Hindi na ito tungkol sa kung ano ang pinaglalaban ng ating angkan at kung ano ang misyon na nasa atin ngayon. Tungkol na ito sa kaligtasan ng mga taong umaasa sa kapayapaan na ating pilit na inaabot.
Matapos ang maikling pagpapaalala ay nagpatuloy na kami sa paglalakad. Nakarating kami sa harapan ng baryo. Hindi na kami nagpaaligid-aligid pa. Pinagtitira namin ng palaso ang mga aswang na nakita namin sa pasukan. Tumpak naman kaya kahit papaano ay tinamaan namin sila. Nang makapasok naman kami sa loob, naglabasan na ang mga aswang mula sa kani-kanilang mga lungga. Halo-halo sila, merong tiktik, merong kubot, merong wakwak at kung ano-ano pa. Mga kasama, nandoon na iyon. Luso, wala na kaming sinayang na sandali. Kahit mas marami sila kaysa sa amin, ay hindi namin sila pinabayaang lumami. Nagmamadali kaming nagsabog at pinagtatataga ang mga iyon. Maya-maya pa ay nagulat na lang ako dahil may naririnig na akong mga boses at parang ako lang ang nakakarinig sa kanila. Mga mahihiwagang boses na sa tingin ko ay nagmumula sa espada. Nakita ko rin ang itim na usok na pumapalibot sa ilalim ng espada. Noong mga sandaling iyon ay napagtanto ko na nagsisimula ng ibigay ng mga kaluluwang namamahay doon ang tunay na kapangyarihan ng sandata sa akin. Keto na, nagagamit ko na, magkahalo ang pagkagalak at pagkamangha ang naramdaman ko noong mga oras na iyon. Sobrang nanibago ako sa sarili ko dahil ang gaan-gaan ng aking katawan, ang bilis at parang sumasabay ako sa hangin. Hindi nagtagal at nakapagpabagsak na ako ng marami. Pati na rin ang aming mga kasama ay tila tumaas ang moral nang makita nilang nagagamit ko na ang espada. Ngunit dahil hindi ko talaga alam ang kapasidad ng kapangyarihan ng espada, hindi ko alam na kailangan ko pa ring mag-ingat. Habang nakikipaglaban kasi ako, nararamdaman kong parang nanlalamig ang aking katawan. Doon ko napagtanto na unti-unti na rin palang sumasapi sa akin ang isang kaluluwa na sumisigaw sa aking utak. Dahil dito, medyo nawalan ako ng kontrol sa aking kanang kamay kung saan hawak ko ang espada. Samuel, anong problema? Parang kinokontrol ako ng isang kaluluwa. Palakasin mo ang iyong espiritual na aspeto. Paano? Humingi ka ng tulong sa Diyos. Sa sinabi ni Baruch ay nagkaroon na ako ng ideya. Nagdasal ako ng nagdasal at nagtago muna sa gilid habang ginagawa iyon. Pilit pa rin akong pinaghaharian ng mga misteryosong boses na naririnig ko. Parang gusto nila ang aking katawan. Ngunit sa pamamagitan ng aking taimtim na pagdarasal, unti-unting gumaan ulit ang aking pakiramdam. Naramdaman ko na lamang na wala na ang presensya ng kaluluwa sa aking katawan. Bumalik na siya sa espada. Kung sino man kayo, mga kaluluwa, nakikiusap ako sa inyo. Tulungan na lang ninyo ako. Kapag natapos ko ang suliraning ito, pangako, kayo naman ang tutulungan kong makatawid sa kabilang buhay. Nang sabihin ko iyon ay sandaling lumaig ang hawakan ng espada. Marahil iyon ang kanilang sagot sa akin. Nang lumabas ako sa pinagtataguan ko, nakita kong nasa masama ng posisyon ang aming mga kasama. Dumami pa ang mga aswang. Mabilis akong bumalik sa labanan. Nakipagsabayan, patay kung patay. At dahil sa kapangyarihan ng espada, unti-unti ko silang nabawasan hanggang sa tuluyan na silang matalo. Noong oras na iyon ay inakala naming napatay na namin ang lahat ng aswang sa ikalawang baryo. Ngunit nagkamali kami. Isang mabangis pang aswang ang lumabas mula sa isang bahay. Ang presensya pa lang niya ay nararamdaman na namin ang kabigatan. Para siyang pangkaraniwang tao dahil hindi naman siya mukhang halimaw. Ngunit ang kanyang mga kuko ay mahahaba. Sa bawat baryo nila ay talagang may isang pinakamalakas na aswang. Hindi maganda ang aking kutob sa isang ito. Kakayanin natin. Isa lang iyon. 7 tayo. Ngunit huwag tayong makampante. Ilang sandali lang ay bigla na lang sumigaw ang aswang na iyon. Nakakasakit sa tenga ang kanyang sigaw. Napatakip na lang kami ng aming mga tainga. Sinamantala naman iyon ng aswang para lapitan kami. Kinalmot niya ang iba naming mga kasama. Sa kanyang bilis ay hindi na nakaiwas ang mga iyon. Agad naman akong kumilos. Ginamit ko ang aking bilis para harapin siya. Hinataw ko siya ng malakas. Tinamaan ko siya sa braso. Ngunit kahit lumaylay na iyon, parang malapit ng maputol, hindi iyon naging dahilan para mapabagal siya. Umangil siya ng malakas. Gigil na gigil. Inatake niya ako ngunit nagawa ko naman siyang maiwasan. Malakas ito. Tumakas na kayo. Hindi ka namin iwan sa labang ito. Patay kung patay. Tumakbo sina Baruch at Benji palapit sa amin. Sinubukan ko silang pigilin ngunit hindi sila nakinig. Nang gumapang ang aswang palapit sa kanila, napilitan akong harapin iyon. Tataga ko na sana ang aswang na iyon ngunit huli na. Nakalmutan niya ako sa dibdib at dahil sa ginawa ng nilalang ay medyo bumabagal ang aking mga kilos. Ramdam na ramdam ko ang hapdi. Samuel, ayos lang ako.
itakas ninyo ang aming mga kasama. Bilisan ninyo. Kukuhin na sana nila ang aming mga kasamahang nasugatan, ngunit nagulat na lang kami nang biglang maramdaman ng lahat ang pagkahilo. Naririnig namin ang tinig ng lalaking aswang. Para siyang kumakanta, ngunit hindi namin maintindihan ang kanyang kinakanta. Salamang ka, iyon ang unang pumasok sa aking isipan. Kayang labanan ng aking katawan ang pagkahilo, ngunit ang aming mga kasama ay dumudugo na ang ilong. Kaya kahit masakit ang aking ulo, ginawa kong kayang-kaya para makabalik sa malinaw na pag-iisip. Huwag mo akong maliitin. Kahit nahihilo ay buong lakas akong tumakbo patungo sa aswang. Nang umatake ako, nawala na rin ang pagkahilo ng aming mga kasama. Hindi ko pinalampas ang pagkakataon na nasa maling anggulo ang kalaban ko. Muli ko siyang tinaga at sa pagkakataong iyon ay tuluyan nang naputol ang isa niyang braso. Ngayon na, Benji, Barok, itakas na ninyo sila. Ako ang haharap sa lintik na ito. Inakay nilang dalawa ang aming ibang kasama na nasugatan. Hindi naman sila sinundan ng aswang na aking kalaban. Naramdaman na rin kasi nito ang kirot sa nawalan niyang braso. Kaming dalawa na lang ang nakaharap sa isa't isa. Tinangka niyang gumamit ulit ng salamangka, ngunit hindi na iyon gumana sa akin. Mas lalo pang lumalakas ang kapangyarihan ng espada noong mga sandaling iyon. Kaya nang makakuha ako ng tamang pagkakataon, tinaga ko siya sa katawan. Binaon ko ang espada sa kanyang dibdib. At nang hugutin ko ito, nakita ko pa ang itim na usok na nagmula sa espada. Napatay ko ang aswang na iyon, ngunit ika-ika na rin ako dahil sa aking mga suga. Akala ko tapos na. Akala ko makakauwi na kami ng ligtas. Ngunit hindi. Naramdaman ko na lamang na may mga paparating pang aswang. Hindi isa, hindi dalawa, kundi isang buong batalyon. Nagmamadali akong umalis doon. Gamit ang kapangyarihan ng espada, mabilis kong inabutan sina Barok at Benji. Ngunit naramdaman na rin ako ng panghihina. Parang masyadong malakas ang kapangyarihan ng espada para sa aking katawan. Samuel, mabuti nakasunod ka. Bilisan ninyo, may mga paparating pang mga aswang. Marami sila. Sa ating kalagayan, hindi na natin sila kakayanin. Naku naman, bakit parang hindi naman sila naubos-ubos? Par-pareho na kaming ika-ika noon. Ngunit wala kaming magagawa kundi piliting makaalis sa kagubatan. Maya-maya pa ay nakita namin ang kalsada. Nagmamadali kaming makarating doon. Saktong may natanaw kaming L300 na medyo dukha na ang hitsura, ngunit pinara pa rin namin iyon. Pagbukas ng salamin ng driver, si Mang Etong ang bumungad sa amin. Hindi namin inaasahang L300 na pala ang kanyang minamaneho at hindi na tricycle. Tumabi nga kayo sa daan ko. Hindi ba ninyo ako nakikita? Tingnan mo nga, duguan na kami. Kapag hindi mo kami pinasakay, mamamatay kaming lahat. Wala akong pakialam sa inyo. Matapos ninyo akong saktan at ipahiya, ngayon hihiling kayo ng tulong. Ha? Manigas kayo diyan. Wala na ba talagang natitirang kabutihan sa puso mo? Pasakayin mo kami. Ikaw na lang ang pag-asa namin. Hay naku, umalis kayo diyan. Dadaan ako. Biset, Mang Etong naman. Magpakatao ka. Ginagawa namin ito para sa buong probinsya natin. Ito lang ang may tutulong mo. Pasakayin mo kami. Kailangan lang namin makaalis dito. Sech na. Malapit na ang mga aswang. Oh, tapos ano? Pahihiyain at sasaktan ninyo na naman ako. Pakialam ba ninyo, sa oras na mapatay kami ng mga aswang at makarating sila sa ating baryo, akala mo ba hindi madadamay ang pamilya mo? Lahat ng nasa baryo ay mapapahamak at lahat ng mahal mo sa buhay ay mamamatay. Pati na ang iyong apo na bagong sila. Tila napaisip si Mang Etong sa aking sinabi. Napamura siya at naampas pa sa manibela. O na, Sech na, gabwesit na lang sa likod. Pumasok na kayo at bilisan ninyo. Nabuhayan kami ng pag-asa noong mga sandaling iyon. Ngunit nawala ang aming kasiyahan nang biglang humarurot ang sasakyan at nandoon na kami sa likuran. Wala palang balak si Mang Etong na pasakayin kami. Pinaalis lang niya kami sa harapan para makadaan siya. Ay, tarantado. Mabangga ka sana, hayop ka. Ulo talaga ang matandang iyon. Walang pakialam sa kapwa. Bakit pa nabubuhay ang mga ganoong tao? Sige na, magtago na muna tayo. Hindi tayo pwedeng nandito sa labas. Pumasok kami ulit sa gubat at nagtago sa mga halamanan. Isinandal muna namin ang aming mga kasamahang nasugatan sa malalaking ugat ng puno. Nababahala na kami noong mga oras na iyon lalo na't naririnig na namin ang mga alulong ng mga aswang sa kagubatan. Samuel, naubusan na sila ng dugo.
Humihina na ang pulso nila. Mga kasama, labanan ninyo lang. Laban lang. Walang susuko. Kakayanin natin ito. Makakarating din tayo sa pag-almusal. Kahit anong lagay namin ng pantapal sa kanilang mga sugat, ay hindi na rin kinakaya. Masyadong maraming dugo na ang nawala sa kanila. Kaya makalipas ang halos kalahating oras, tuluyan ngang lumisan ang 4 naming kasama. 2 sa mga iyon ay pinsan din namin at ang 2 naman ay miyembro ng samahan ng mga albularyo. Noong mga sandaling iyon ay naiyak na lang ako. Natulala at naramdaman ang matinding kalungkutan. Pakiramdam ko kasi noon ay wala akong nagawa kahit pa nasa akin ang espada. Sobrang nanghihinayang ako sa kanilang buhay. Naisip ko kung paano ang pamilyang kanilang naiwan, lalo na ang 2 naming pinsan na magtatapos pa sana ng kolehiyo sa susunod na pasukan. Nabuo ang galit, put at pagkamuhi. Mas lalo kong naunawaan na talagang kailangan naming ubusin ang mga aswang. Iwan muna natin sila rito. Babalikan natin ang kanilang mga katawan kapag nakauwi na tayo. Wala na kaming naririnig na aswang sa paligid. Wala nang palatandaan. Kaya nakampante na kami noon na maglakad sa gilid ng kalsada. Ngunit ang hindi namin alam, hinihintay lang pala nila kaming lumabas. Sa aming likuran, may 5 aswang na gumagapang patungo sa amin. Mabilis kong ginamit ang kapangyarihan ng espada. Wala akong sinayang na pagkakataon. Pinagtatataga ko silang lahat. Napabagsak ko ang mga iyon. Ngunit nang tumingin kami kay Benji, nakabuwal na rin siya sa lupa. Dumudugo ang kanyang tagiliran. Nakalmutan pala siya ng mga aswang na nasa gilid. Agad kong nilapitan ang mga iyon. Tinataga at siniguro na hindi na sila makakabangon. Nang may dumating pa mula sa kaliwa, kinagupit ko ng malakas ang espada. Lumikha ng malakas na ihip ng hangin na siyang nagtaboy sa mga nilalang. Samuel, malala na. Tama ni Benji. Wisit, pinagpapapatay ko muna ang mga aswang na naroon. Pagkatapos ay pinabitbit ko na kay Barok si Benji. Tumakbo kami nang hindi alam kung saan patutungo. Medyo humihina na rin ang aking tuhod dahil may sugat din ako sa bahaging iyon. Kaya ang tanging magagawa namin ay tumakbo para makaligtas. Ngunit sadyang hindi pumapabor sa amin ang sitwasyon dahil may mga aswang na naman na humahabol sa amin. At ang pinakamalas pa, biglang nawala ang aking naramdamang kapangyarihan ng espada. Naglaho iyon at naramdaman ko ang pagdududa sa aking sarili. Paano na ito? Nandito na ang mga aswang. Nakaharang sila sa aming daraanan at sa aming likuran ay may mga iyon na rin noong mga oras na iyon. Naisip ko na talaga nakatapusan na namin. Wala na ring magagawa. Ngunit nanatili pa rin akong nakatindig. Mahigpit ang hawak ko sa espada. Kahit na alam kong hindi na ako makakatagal sa laban, hindi ko sinukuan iyon. Sige, mga hayop kayo. Lumapit na. Hindi kayo matatakbuhan ng aming mga hakbang. Bantayan mo si Benji. Ako ang bahala rito. At atake na sana ang mga aswang nang biglang napatigil ang mga iyon. Nakarinig kasi kami ng mga kaluskos sa paligid. Maya-maya pa ay nagulat na lang kami nang may lumabas mula sa gilid. 3 aswang din, 1 babae at 2 lalaki. Pinagpapapatay nila ang mga aswang na nasa paligid namin. Gulong-gulo kami. Nalilito. Hindi namin maintindihan kung bakit pinapatay nila ang kanilang kapwa aswang. Wala pang 5 minuto ay napatay na nila ang mga aswang. Ngunit mas lalo akong nawindang nang makita ko kung sino ang isa sa 3 aswang na iyon. Si Tala. Tala, aswang ka. Kailangan ninyong makaalis dito dahil ito ang ruta nila Mang Almario. Kapag naabutan nila kayo, wala na kayong magagawa. Sagutin mo ang tanong ko. Aswang ka ba? Wala akong oras na magpaliwanag na yon. Narito ako para tulungan kayo. Saka na ako magpapaliwanag kapag kalmado na ang sitwasyon. Sejna, niloko mo ako. Anak ng pating naman, Samuel. Uunahin mo pa iyon. Naubusan na ng dugo si Benji. Kailangan na natin ng tulong nila. Saka na ang pag-uusap. Mga aswang ang mga ito. Paano kung patayin din nila tayo? Mas pipiliin ko pang mamatay tayong lahat kaysa si Benji lang ang mamatay. Tingnan mo siya. Namumutla na siya. Ano ba, Samuel? Naiiyak na si Barok noong mga oras na iyon. Kaya kahit may pag-alinlangan ako, ay pumayag na lang din ako sa alok ni Tala. Kinuha ng isang lalaking aswang si Benji at pinasan. Ganoon din ang ginawa sa akin ni Tala. Binuhat niya ako na parang manikala. Pati si Barok ay pinasan din ng isa. Kumapit kayo. Tumalon-talon sila. At hindi nagtagal ay nakarating na rin kami sa isang bahay.
Agad nila kaming inasikaso at inunan si Benji. Inagapan nila ang pagkawala ng kanyang dugo. Mabuti na lang ay bihasa sila sa panggagamot, kaya naisalba ang buhay ng aming pinsan. Mga dakong alas 5 na ng madaling araw, nagkamalay na kami ni Benji. Pagsilip namin sa labas, naroon si Barok, nakikipag-usap kina Tala, kahit na alam niyang mga aswang ang tatlong iyon. Doon ko lang din napagtanto na ang dalawang lalaking kasama ni Tala ay ang parehong dalawang lalaki na tumawag sa kanya noong nasa bayan kami. Mabuti naman at gising na kayo. Anong nangyari? Bakit nandito kami sa inyo? Tala, sila ang tumulong sa atin. Iniligtas nila ang ating buhay. Kanina bago ako mawalan ng malay, nakita ko kayo. Ang tataas ninyong tumalon. Mga aswang din ba kayo? Mga aswang kami. At patawad kung hindi ko iyon sinabi sa iyo, Samuel. Sabihin mo nga sa akin, paano nangyaring aswang ka? Mula pa ng bata pa lang tayo, aswang na ako. Hindi totoo na umalis kami sa baryo dahil sa mga aswang na maaring umatake. Ang totoo ay umalis kami dahil nalaman ng iyong lolo kung ano kami. Naroon talaga kami sa inyong baryo para mag-espiya. Iyon ang kautusan ng aming pinuno na si Mang Almario. Kung ganoon, bakit ninyo ito ginagawa? Bakit ninyo tinutulungan ang mga taong minsan ay tinangkang kalabanin ninyo? Totoo na nakikipagtulungan kami sa kanila. Ngunit ginagawa lang namin iyon dahil hawak ni Mang Almario ang buhay ng aming buong pamilya. Kaya kung ano ang kanyang inuutos, sinusunod na lang namin. Ngayon bakit kayo tumiwalag? Dahil pinatay na nila ang aming ama. Nang hilingin ni ama ang mapayapang buhay, hindi pumayag si Mang Almario. Pinatay niya si ama nang malaman niyang magbabagong buhay na kami. Naintindihan ko kung hindi kayo maniniwala, ngunit iyon ang katotohanan. Una pa lang, hindi naman talaga kami kasing sama ng ibang aswang. Kinailangan lang naming maging sunod-sunuran dahil sa mga banta sa aming buhay. Gaano kalakas ang albularyong iyon? Malakas, hindi pangkaraniwan. Hindi siya tinatablan ng kahit anong salamangka o mga ritual. Ngunit tutulungan ko kayo para unti-unting mapabagsak ang kanyang hanay. Paano mo kami tutulungan? Ituturo ko sa inyo ang lokasyon ng mga natitirang baryo na hindi ninyo pa napupuntahan. Alam na namin iyon. Napuntahan na namin ang mga baryo nitong nakaraan pa at alam ko kung nasaan ang mga baryong iyon. Nagkatinginan kaming magpipinsan. Sa sandaling iyon ay nakumbinsi na akong kakampi ng namin si Tala. Maya-maya pa ay kumain na muna kami. Doon na rin niya sinabi ang lahat ng kanyang nalalaman. Habang nakikinig kami sa kanya, hindi ko maiwasang hindi mapanatag ang aking balahibo. Pinagtapat niya sa amin kung gaano kabrutal ang paraan ng pagpapatay ng mga aswang sa mga albularyong nabibihar nila. Pagkatapos ng usapang iyon ay bumalik na kami sa tulog para makapagpahinga. Tirik na ang araw sa labas nang gumising kami at tanging si Tala na lang ang inabutan naming gising, nakatulala sa malayo. Agad ko naman siyang nilapitan. Nasaan na ang dalawang kapatid mo? Hindi ko sila kapatid. Pinsan ko sila. Umalis sila para kumalap ng impormasyon tungkol sa mga hakbang na ginagawa ni Mang Almario. Ganoon ba? Nagbago na ba ang tingin mo sa akin ngayong alam mo ng isa akong aswang? Aminin ko, noong una ay nakaramdam ako ng galit. Mga aswang ang nakalaglag ng aming mga kasama at ng ilan naming mahal sa buhay. Ngunit hindi mo naman siguro ako masisisi. Mula pa ng bata tayo, kalaban na ang tingin namin sa mga aswang. Ngunit maraming salamat dahil naniwala ka pa rin sa akin. Naniwala kayo na kayang maging mabuti ang mga nilalang na kagaya namin. Sa totoo lang, ngayon lang nagbago ang aking pananaw. Kayo ang nagpatunay na posible iyon. Hindi tayo pwede. Ha? Alam ko na gusto mo ako. Sinabi na sa akin ng iyong pinsan na si Baro. Sira ulo talaga ang taong iyon. Aswang ako. Isa kang albularyo. Matinding magkalaban. Kahit kailan. Hinding-hindi tayo. Bakit hindi mo patunayan na kaya rin ninyong magkakaroon ng ugaling tao? Hindi naman impossible iyon. At bakit hindi tayo pwede? Wala naman kayong ginagawang masama. Samuel, sa ideya pa lang na nakipagtulungan kami dati kay Mang Almario, isang malaking kasalanan na iyon. Maraming buhay ang nawala dahil doon. Kaya marami rin kaming ginawang masama. Ang ginawa naming pakikipagtulungan sa inyo ay para na lang din sa mga taong nadamay sa kasamahan ng mga aswang. Hindi na ito tungkol lang sa paghihiganti para sa aking ama. Tungkol ito sa buhay ng mga tao. Ngunit maraming salamat dahil nagustuhan mo ako. Masaya ako dahil naranasan ko rin sa wakas na may nagkagusto sa akin na hindi ako tinitingnan base sa aking kalagayan sa buhay.
hanggang doon na lang iyon. Ayaw kong may masaktang sinuman sa oras na may mangyari sa akin. At higit sa lahat, ayoko naming habang buhay na maging pabigat sa iyo. Nais kong mamuhay ka ayon sa tinuturo ng iyong landas. Ang hinihingi ko lang ay magkasamang lumaban tayo. At kung sakaling magtagumpay tayo, mas magiging masaya pa ako para sa ating parehong kapakanan. Napangiti na lang ako noong mga oras na iyon. Naintindihan ko naman ang kanyang sinasabi. Kahit medyo masakit para sa akin na kalimutan ang nararamdaman ko, kailangan ko itong tanggapin. Dahil sa mga nangyayari sa amin, mas mahalaga ang misyon kaysa sa anumang nararamdaman namin para sa isa't isa. Mga bandang tanghali na kami umalis. Kailangan kasi naming bumalik para sabihin kay Lola Ada ang mga nangyari. Pagdating namin sa bahay, agad naming sinabi ang lahat. Napaupo na lang si Lola Ada sa gilid. Nakita namin ang nangingilid niyang luha. Ngunit huwag kang mag-alala, gagawin namin ang lahat ng aming makakaya para maubos ang mga aswang. Ngayong nagagamit ko na ng maayos ang espada ni Lolo Malag, hindi na ako makakapayag na hindi sila maubos. Magpahinga ka muna. Ihatid lang muna namin si Benji sa bahay ni Samuel para makapagpahinga. Maya-maya ay papupuntahin ko na rin ang ating mga tao para kunin ang kanilang mga bangkay. Tumango na lang kami at nyakap si Lola. Sandali. Paglabas namin ng bahay ni Lola, ay may nakitang sasakyang nakaparada sa gilid. Hindi naman kalayo. Nagsalubong ang aking mga kilay dahil parang pamilyar ang sasakyang iyon. Hindi ba iyon ang sasakyan ni Mang Etong kagabi? Bakit nandoon iyon? Nandoon naman ang bahay ni Mang Etong. Hindi na ako nagsalita. Lumapit na lang ako para tingnan kung iyon nga ang sasakyang ginamit ng matandang siraulo. Nang makalapit na kami roon, nakita namin si Mang Etong na papasok pa lang sana sa loob ng sasakyan. Naalala ko kaagad ang kanyang ginawa sa amin. Hindi na ako nagdalawang isip. Nang makita kong aalis siya ay mabilis akong lumapit at dinakma ang kanyang kwelyo. Magsasalita pa sana siya ngunit agad ko na siyang sinapak. Sinundan ko pa ng maraming suntok hanggang sa dumugo na ang kanyang muso. Tarantado ka. Dahil sa iyong kasamaan ng ugali, naubusan ng dugo ang apat naming kasama. Dahil sa iyo, muntikan ding mamatay si Benji. Anong pakialam ko? Hindi ko naman kayo obligasyon. Umalis na kayo. Kailangan kong umalis. Walang kwentang hayop. Duguan na ang mukha mo. Masamang-masama pa rin ang ugali mo. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi na makakapagtapos ng kolehiyo ang dalawa naming pinsan. Wala kang kwenta. Lumapit si Barok at siya naman ang sumipa kay Mang Etong. Bugbog sarado sana ang matandang iyon kung hindi lang dumating ang aming mga kamag-anak para awatin kami. Kayo ang masasamang ugali. Tingnan ninyo ang ginawa ninyo sa akin. Sinaktan ninyo ako. Marahas ang magpipinsang ito. Papatayin nila ako. Walang sumang-ayon sa kanya. Lahat ng nakakakita sa nangyari ay may masama ang tingin sa kanya. Alam ng lahat kung gaano kasira ulo ang matandang iyon. Kaya sa halip na tulungan siya, hinayaan na lang siya at walang lumapit para sa kanya. Etong tandaan mo, Mang Etong, kapag dumating ang panahon na kailangan mo ng tulong, wala kaming gagawin para sa iyo. Hahayaan ka lang naming mawalay. Naintindihan mo ba? Hindi siya nagsalita. Umalis na lang din kaming tatlo para matigil na ang gulong iyon. Bumuntong hininga na lang ako. Pag-uwi namin sa aking bahay, pinagpahinga muna namin si Benji habang ako ay nasa labas nakatingin sa espada. Bakit hindi ka pa nagpapahinga? Gisingin na lang kita mamayang hapon. Naiisip ko lang, ilan na kaya ang aswang na napatay ng espadang ito? Malamang marami na rin. Nung ginamit ko ito, maraming narinig akong boses. Mga tinig na parang nagmamakaawa sa akin na tulungan ko silang makalaya sa espadang ito. Ngunit paano mo sila mapapalaya? Sa tingin ko makakalaya lang sila kapag natapos na rin ang kanilang misyon sa mundong ito. At ang misyon na iyon ay ang tulungan tayong mapatay at maubos ang mga aswang. Makalipas ang ilang araw, nakarecover na rin kami ni Benji. Ngunit masakit pa rin ang ilan naming mga sugat. Wala kaming sinayang na oras. Agad naming pinuntahan ang ikatlong baryo. Naging perpekto ang lahat ng aming mga plano dahil kasama namin si Tala at ang kanyang dalawang pinsan. Tinulungan nila kaming talunin ang mga aswang. Sumunod ang ika-4 na baryo na nalagasan din namin hanggang sa umabot na kami sa pang-7. Naging madali para sa amin na buwagin ang mga baryong iyon. Hindi kasi sila handa. Inatake namin sila sa paraang sobrang kampante pa nila noon. At ang pinaka-pinaghahandaan na lang namin noon ay walang iba kundi ang pang-8 baryo. Ang huling baryo na pinaniniwalaang doon nagkukuta ang pinuno ng mga aswang.
Si Mang Almario. Oh, bakit ngayon ka lang? Tinapay lang ang binili mo ngunit ang tagal mo. Nakakipagsismis kasi ako roon. Si Mang Etong, hinuli ng mga pulis. Dapat lang sa siraulong iyon. Ngunit ano raw ang kaso? Iyon pala ang L300 na dala niya. Hindi naman pala kanya iyon. Ninakaw lang niya sa kanyang bayaw. Dapat lang sa hangal na iyon. Natigil ang aming pag-usap nang mapansin namin na may lalaki sa labas ng bakuran na parang kanina papabalik-balik. Nakatingin siya ng nakatingin sa amin. Dahil doon ay naramdaman ko na ang masamang kuto. Tumayo ako at agad na nilapitan ang lalaki, ngunit naglakad na ito ng mabilis. Ihandaan ninyo ang inyong mga sandata. May nakapasok ng espiya sa ating baryo. Naalarma kami noong mga sandaling iyon at sinundan namin kung saan nagtungo ang lalaki hanggang sa makarating kami sa isang eskinita. Tumigil kami at nakinig ng mabuti. Maya-maya lang ay nakita naming lumabas na ang lalaki. Lalapitin na sana namin sila nang biglang marinig ang sigawan. Ngumiti ang lalaki, parang masaya pa siya. Teka, parang malapit iyon sa bahay nila Lola. Pagbalik ng aming tingin sa lalaki ay nakaalis na siya. Doon lang namin napagtanto na pinahabol lang pala niya kami para mailihis ang aming atensyon, para magawang makapalapit ng kanyang mga kasama sa bahay ni Lola Ada. Nagmamadali kaming tumakbo roon. Nang makarating na kami, inabutan naming nasugatan na ang iba naming kamag-anak na naroon. Mabuti na lang at hindi napahamak si Lola dahil ang mga umatake sa amin ay ang mga aswang. Mukhang nakakapasok na sila rito sa atin. Hindi na yata epektibo ang mga pangontra. Masama ito, Lola. Kailangan muna tayong pumunta sa ligtas na lugar. Ihandaan ninyo ang sasakyan, dali. Hindi ako alis dito. Wala akong karapatang iligtas ang aking sarili kapag ang aking mga kalugar ay malalagay sa kapahamakan. Kung ganoon, pumunta na muna kayo sa bahay nila Tio Marlon. Doon na muna kayo. Mas ligtas kayo roon. Hindi natin alam kung ilan sila ang narito sa ating bayan. Libutin na natin ang baryo. Nang masiguro na namin ang kaligtasan ni Lola Ada, sinimulan na rin namin ang paglilibot sa aming baryo. Ngunit wala naman kaming nakita. Hindi na namin naabutan ang mga aswang na umatake sa aming mga kamag-anak. Sa tingin ko nagulo lang sila at nanakot. Ngunit ang hindi ko maintindihan ay kung bakit pa nila kailangang gawin iyon. Makalipas ang ilang oras, sumapit na rin ang gabi. Mukhang hindi na namin kailangang lumabas para pumunta sa baryo ng mga aswang dahil malakas ang aming kutob na sila na mismo ang darating. Kumusta ang mga kabahayan? Nakasarado na ang lahat. Nakakandado na ang mga pintuan. Nakapatay na rin ang mga ilaw. Alam nilang maaring may mangyaring masama ngayong gabi. Kaya mga kasamahan natin, Barok, kumusta? Nakapwesto na ang lahat sa bawat hangganan. Magpapaputok sila ng kwitis kapag may nakita silang aswang sa paligid. Mabuti kung ganoon. Ihandaan ninyo ang inyong mga sarili. Tayo ang magiging una sa labanan. Kaya huwag hayaang lumutang ang utak natin mamaya. Hinawakan ko ang espada ni Lolo Malag. Naramdaman ko ang kapangyarihan nito. Naririnig ko rin ang mga tinig na sabay-sabay na nagsasalita. Wala akong maintindihan ngunit nararamdaman ko ang kalungkutan, pagsusumamo at pagmamakaawa na makalaya. Huwag kayong mag-alala. Ngayong gabi ay makakalaya na rin kayo. Naririnig ba ng mga kaluluwa na naroon iyon? Hindi ko alam ngunit kung sakaling naririnig nila ako, alam ko na alam nila kung gaano ko sila gustong mapalaya. Kaya sana ay tulungan nila ako ngayong gabi. Nang makita namin ang pagputok ng kwitis sa itaas, naghanda na rin kami. Nagmamadali kaming magtungo sa bungad ng aming baryo. Pagdating namin roon, may mga aswang na sa harapan. Kasama ng mga iyon ang tinuturing nilang pinuno. Sila tala, parating na ba sila? Dapat kanina pa sila narito. Hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon ay wala pa sila. Ikaw, napatungo ang aming tingin sa kanila nang tawagin ako ni Mang Almario. Nakangiti siya na para bang walang mangyayaring kakilig-kilig sa gabing iyon. Ikaw ba ang bagong sugo ng iyong angkan? Ako nga. At ikaw rin ba ang pinuno ng mga aswang? Alam ko naman na alam mong ako iyon dahil mukhang nasabi na sa iyo ni Tala. Nais ko lang malaman mo na humahanga ako sa iyo. Lalo na sa iyo at sa iyong lolo na hindi kayang ubusin ang mga baryo ng mga aswang. Tanging sa iyong pamumuno lang nangyari ito. Hindi kami humaharap sa inyo ngayon para tanggapin ang papuri. At kung saan pa manggagaling iyon, hindi ko kailangan. Inubos mo ang mga baryo ng ilang taon kong pinagsikapan. Dahil lang sa isang kagaya mo, isang batang natutong humawak ng sandata, nasira ang lahat ng aking mga plano. Pangarap,
Iyon ang sinira mo. Pangarap para sa aking mga kauri. Masaya akong nagawa ko iyon. At kahit ulit-ulitin ko pa, hindi ako titigil hanggang maubos kayo. Masyadong maraming inaabala ang inyong laha. Kung hindi natapos ang aking lolo, ako ang magtatapos sa iyo ngayong gabi. Ngunit bago mo ako tapusin, mayroon lang akong itatanong sa iyo. Isang katanungan na alam kong hindi mo masasagot sa mga sandaling ito. Tungkol ito sa babaeng alam kong pinakamamahal mo. Anong pinagsasabi mo? Hindi ba't may usapan kayong darating siya sa inyong baryo? Hindi ka ba nagtatanong sa iyong sarili kung bakit hanggang ngayon ay wala pa siya? Walang niya ka. Anong ginawa mo sa kanya? Sumenya si Mang Almario sa gilid. Lumabas ang dalawang lalaki na kinakalatkad si Tala. Nanghihina si Tala. Magsasalita pa sana si Tala nang sa aking pagkagulat ay itinarak ni Mang Almario ang kanyang mahabang kuko sa tiyan ni Tala. Agad na nagsuka ito ng dugo. Napakabilis ng mga pangyayari. Nakita ko na lang na nasa lupa na si Tala. Hindi na gumagalaw habang umaagos ang dugo sa sahig. Walang yaka. Anong ginawa mo? Noong mga sandaling iyon ay mas namayani ang emosyon sa akin. Nakalimutan ko na ang aming napag-usapan. Nang maramdaman ko ang nagliyab na kapangyarihan ng espada, mabilis akong lumapit kay Mang Almario. Huwag kang padalos-dalos, Samuel. Hindi ko na marinig ang mga sinasabi nila. Ang tanging narinig ko noong mga sandaling iyon ay ang aking galit at puot. Nang makalapit ako sa kanya, agad ko siyang hinataw ng itak. Iyon na rin ang senyales na simula na ang digmaan. Nagsabog na ang lahat ngunit hindi ko na napapansin ang mga pangyayari sa paligid. Nakatuon lang ang aking buong atensyon kay Mang Almario. Hindi mo kakayanin. Hindi mo ako matatamaan. Tumahimik ka. Sa hindi ko inaasahan, nahawakan niya ako sa lig at sa kabinalibag. Ang layo ng aking natalsik. Hindi pa siya nakontento. Kinuha niya ako ulit at muli niyang binalibag. Ngunit dahil sa kapangyarihan ng espada, nagagawa ko pang makabangon. Ramdam na ramdam ko ang umaapaw na lakas na nagmumula roon. Yan dito. Mas mainam kung dito tayo maglalaban. Walang makikisali. Mas madali kitang mapapatay ng dahan-dahan. Ipaparamdam ko sa iyo kung gaano kasarap ang mahirapan. Hindi kita mapapatawad. Aswang ka. Babayaran mo ang lahat ng buhay na nawala dahil sa iyo. Lalo na ang buhay ni Tala. Muli akong umatake sa kanya. Pinairal ko ng labis ang aking galit. Hindi na ako makapag-isip ng tama. Hanggang sa hindi ko na napapansin na ako na pala ang naging mahina sa labang iyon. Nasugatan ako. Parang nagising lang ako nang maramdaman ang kirot sa aking katawan. Maya-maya pa ay naririnig ko na ang tinig ng mga kaluluwang nakasapi sa espada. Naintindihan ko na sila ngayon. Sinasabi nila sa akin na kailangan kong kalimutan ang mga nangyari sa mga mahal ko sa buhay, na kailangan kong maging matatag para manalo sa laban. Na hindi ko dapat hayaang lamunin ako ng emosyon. Medyo kumalma ako noong mga sandaling iyon. Parang naimasmasan na ako. Huminga ako ng malalim. Dahan-dahan na nagdala ako ng konsentrasyon. Maya-maya pa ay naramdaman ko na rin na muling bumabalik ang lakas ko. Ano? Itutuloy pa ba natin ito? Nakakabagot na. Mahina ka. Anong sinabi mo? Ikaw ang nagpapatuloy ngunit hindi lahat ng pinuno ay dapat na naging pinuno. Nagtayo ka pa ng maraming baryo para lang paghandaan ng isang kagaya ko. Hindi mo ba naiisip na isang malaking kahinaan ang ginawa mo? Kung magsalita ka parang alam mo ang kapasidad ko. Wala akong pakialam sa iyong kapasidad. Ngayon nalinawan na ako. Nalinawan ka na? Padidilimin natin ulit. Nagtataka na lang ako nang parang biglang nagdilim ang aking paningin. Literal na wala akong makita. Hindi ko alam kung bakit ngunit saka ko lang napagtanto na ginagamit na niya sa akin ang pandaraya. Isang uri ng salamangka kung saan mas lalong dumidilim ang iyong paningin kapag nasa lugar ka ng walang gaanong liwanag. Ano? May nakikita ka pa ba? Ang boses niya rin parang paulit-ulit at humina sa bandang huli. Para akong nabubuwang hanggang sa naramdaman ko na lang na wala na sa aking kamay ang espada. Kinuha niya ito at ang kasunod, Nui, tanggapin mo ito. Halos masuka-suka ako sa dugo sa sobrang lakas ng kanyang suntok sa aking sikmura. Namilipit ako sa sobrang sakit. Wala pa rin akong makita noong mga oras na iyon. Pilit kong kinakapa ang espada ngunit hindi ko mahana. O diba? Wala ka namang silbi kung hindi mo hawak ang espadang iyon. Dito ka na mamamatay. Tapos pagkamatay mo, pupuntahan ko ang inyong baryo at susundan ko ng patayin ang iyong lola. Sayang nga lang dahil mukhang hindi mo na ito masisaksihan kasi mauuna ka pa. Duwag. Hindi mo kayang lumaban ng patas. Gawa iyan ng mga mahihina.
Wala ka bang magagawa kung hindi ka magsasalita ng mga ganyan, dahil hindi mo naman ako nakikita? Talaga bang wala akong pag-asa na manalo sa labang ito? Malamang, tingnan mo nga ang iyong sarili. Hindi ka nga pala nakakakita ngunit hayaan mo akong sabihin sa iyo. Lantang gulay ka na. Nasugatan. Kaunting topic na lang sa iyo ay tumutumba ka na. Ngunit ayaw ko munang tapusin ka. Parang ang sarap mo pang pahirapan. Iyon kasi ang hindi ko nagawa sa iyong lolo. Kaya masaya ako na magagawa ko na iyon ngayon sa iyo. Manibig ka. Ano? Inilakad ko ang aking kamay sa hangin. Walang ano-ano ay lumipad ang espada papunta sa akin. Nang mahawakan ko ito ulit, biglang lumiwanag ang aking paligid. Nakita ko siya sa aking gilid kaya hindi na ako nagsayang ng pagkakataon. Mabilis ko siyang hinataw. Nakaiwas siya kaya nadaplisan lang siya sa mukha. Ha? Paano mo nagawa iyon? Paano? Sa tingin mo haharap ako sa iyo ng ganito kung hindi ako handa, Mang Almario? Sabik na sabik ang mga kaluluwa sa espadang ito na makalaya. Kaya huwag na nating patagalin pa ito. Nagbalik ang lahat ng aking lakas. Mabilis akong nakalapit kay Mang Almario. Nahiwa ko siya sa biwang. Narinig kong napasigaw siya ng aray. Sinusubukan mo ako ha? Said. Nagpalit na siya ng anyo. Sa wakas ay pinakita na rin niya ang tunay niyang anyo. Isang gabunan pala siya. At dahil nalaman ko na kung anong klaseng aswang siya, mas lalo pang lumakas ang aking loob dahil alam ko na rin kung ano ang kanyang kayang gawin. Isang gabunan ka lang pala. Huwag mo akong maliitin. Gumapang siya ng mabilis at pumaibabaw sa akin. Akalmutin na sana niya ako, ngunit nasuntok ko siya ng malakas sa panga, kaya mabilis siyang umalis sa ibabaw ko. Hindi pa siya nakarecover nang lumapit ako sa kanya. Hiniwa ko siya. Natapyas ang kanyang tainga at sumilit ang dugo sa kanyang kaliwang balikat. Hindi siya umatras. Mas inatake pa niya lalo ako, ngunit nagagawa ko siyang iwasan ng walang kahirap-hirap. Kailangan ko nang tapusin ito, dahil kailangan na ako ng aking mga kasama. Sinabi ng huwag mo akong maliitin. Nagmamadali siyang tumakbo papunta sa akin. Kinalmot niya ako. Sa aking pag-iwas, nakakuha na ako ng tamang pagkakataon. Naitarak ko ang espada sa kanyang tiyan. Binaon ko ito ng mas madiin. Paghugot ko ay nagawa pa niyang makatindig habang umaagos ang dugo mula sa butas ng kanyang katawan. Ako matatalo ng ganito? Impossible. Nasasaksihan mo na ngayon ang impossible. Kaya dapat matutunan mo na ang impossible ay possible para sa taong may pinoprotektahan. Hinataw ko siya sa lig at iyon na ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Napabuntong hininga na lang ako. Nang maalala ko si Tala ay agad naman akong tumakbo, pabalik sa bungad ng baryo. Nagkakagulo pa rin ang mga aswang at aming mga kasama. Inabutan ko si Tala na wala ng buhay, hindi man lang ako nakapagpaalam. Pinatay lang siya ng ganoon kadali. Sa sobrang lungkot at galit ko noon ay pinagpapapatay ko ang lahat ng natitirang aswang sa aming baryo. Wala akong itinira kahit isa. At hindi lang iyon simpleng pagpapatay. Pinagtibay ko ang bawat isa. Ngunit kahit anong gawin ko, hindi ko pa rin maibabalik ang buhay ni Tala. Ang tanging magagawa ko na lang ay tanggapin ang kanyang kapalaran. Matapos ang kaguluhan ay ipanalo namin ang laban at walang nasawi sa aming mga kasama. Wala ring mga inosenteng nasaktan. Samuel, naasikaso ko na ang libing ni Tala at ng kanyang dalawang pinsan. Mamaya ayos na iyon. Sage, pinsan. Maraming salamat. Alam naming mahirap para sa iyo ang nangyari ngunit tandaan. Nandito lang kami para sa iyo. Sobrang hirap. Ang babaeng nais kong samahan habang buhay, kahit anong katotohanan niya, nawala na lang ng ganoon. Ngunit sa kabilang banda, kailangan ko ring sumulong at alam kong iyon din naman ang gusto ni Tala para sa akin. Huwag kang mag-alala. Palagi ko siyang ipagdarasal. Maraming salamat. Huwag na tayong umiyak. Dapat ay magdiwang na tayo ngayon. Kasi ngayong araw ay simula na ng kalayaan, simula na ng kapayapaan. Wala ng mga halimaw, wala ng mga aswang. Mamumuhay na tayo ng tahimik at hindi na natin kailangang matakot sa kadiliman. Nga, magdiwang. Kukuha na ako ng maraming inumin. Ako ang bahala sa pulutan. Napangiti na lang ako habang pinagmamasdan ang aking mga kalugar na puno ng kasiyahan. Kasabay sa aming pagkapanalo ay ang pagkawala na rin ng bisa ng espada. Nang matalo na namin ang mga aswang, nakalaya na rin ang mga kaluluwang nanirahan sa espada sa loob ng mahabang panahon. Bago sila makatawid sa kabilang buhay, narinig ko ang kanilang mga tinig, masaya, masigla at punong-puno ng kagalakan. Kahit na nawalan na ng kapangyarihan ang espada ni Lolo Malag,
inaalagaan ko pa rin ito hanggang ngayon. Dahil iyon ang simbolo ng aming kalayaan at ng kapayapaan na tinatamasa namin sa kasalukuyan. Masaklap man ang aming mga karanasan, tinatanaw namin ang lahat bilang isang alaala na nagturo sa amin ng halaga ng tiwala at pagkakaisa. Hanggang dito na lang, mga kaibigan at mga mahal ko sa buhay. Sana ay may napulot kayong aral sa inyong nasubaybayan. Palaging magandang araw sa lahat at maraming salamat. Wakas.